Noong una, akala ni Lyra na pagod lang si Joel. Ganito niya iyon pinangalanan sa loob ng ilang linggo, na para bang kung maayos niyang matawag ang pagbabago, magiging maliit lang ito, magiging pansamantala, magiging isa sa mga bagay na nilalampasan ng mag-asawa nang hindi na kailangang himayin. Nagsimula iyon sa susi. Dati, kapag umuuwi siya, galing sa pagtitinda sa maliit na pwesto ng kakanin ng tiyahin niya sa may kanto ng palengke. Nakasukbit lang ang duplicate key sa loob ng lumang coin purse niya, kasabay ng 2 barya, isang rosaryong plastik na putol ang kadena, at resibo ng padala sa kuryente. Isang gabi, pagka-uwi niya, pinalitan ni Joel ang lock ng gate nang hindi nagsasabi. Hindi naman niya itinago iyon, nandoon pa ang lumang kandado sa may lababo, kalawangin, waring pinatuyong isda na naiwan sa maling lugar. Mas ligtas, sabi niya habang hinihiwa ang sibuyas sa kusina, hindi man lang tumitingin. Kung sino-sino na ang nag-iikot sa eskinita, tumango si Lyra at naghintay na iaabot sa kaniya ang bagong susi. Hindi iyon nangyari. Kinabukasan, bago siya umalis, sinabi ni Joel na huwag na siyang magtagal sa pwesto at dumiretso agad ng uwi para hindi na kailanganing maghintay sa labas. Magaan ang tono, halos parang nag-aalala lang. Nang gabing iyon, sinundo siya ni Joel sa sakayan ng tricycle at binuksan ang gate mula sa loob na para bang natural lang na ganoon. Makalipas ang ilang araw, hindi na niya hinanap ang susi. Hindi naman niya kailangan, sabi niya sa sarili, dahil lagi namang nasa bahay si Joel pag-uwian, kung minsan late lang ng kaunti. Kung talagang may problema, pwede naman siyang mag-text. Ngunit may kung anong mabagal na humaplos sa loob niya tuwing maririnig niya ang tunog ng bolt mula sa kabila, iyong metal na humihila sa sarili sa tamang uka, malinis, tiyak, pangmatagalan. Maliit lang iyon, sabi niya sa sarili. Maraming bahay sa barangay ang doble ang lock. Maraming asawang mas istrikto ang lalaki kaysa kay Joel. At saka noong una naman, hindi ganoon si Joel. Noong una, siya pa nga ang nagsasabi na huwag masyadong makinig sa payo ng mga kapitbahay, na parang laging may masamang mangyayari. Noong una, natatawa pa sila kapag may matandang nagtatanong kung bakit wala pa silang anak matapos ang 4 na taon. Sarili muna namin, sasabihin ni Joel noon. Saka ipapatong ang palad sa likod niya na parang magkasabwat sila sa iisang lihim. Noong una, iniisip ni Lyra na swerte siya dahil hindi ito tulad ng ibang lalaking mabilis uminit ang ulo sa harap ng ibang tao. Hindi umiinom si Joel hanggang madaling araw. Hindi rin ito ng bababae, o kahit paano, wala siyang dahilan para isipin iyon. Masinop, masipag, tahimik. Iyong tahimik, noon, ang paborito niyang katangian. Ngayon, iyon ang pinakamarami niyang iniikutan sa isip kapag madaling araw at bukas pa ang mata niya. May mga katahimikang pahingahan, at may mga katahimikang tila sinasadya para magkasya ka sa loob ng hula. Nasa ikalawang uri si Joel nitong mga huling buwan. Kapag may itinatanong siya, sasagutin siya nito, pero hindi buo, hindi agad, at hindi sa paraang mahuhuli mo kung saan ka dapat tumayo. Minsan sasabihin nitong, bakit? Nang napakasimple, pero pakiramdam ni Lyra ay may maling sagot agad sa bibig niya, kahit hindi pa siya nagsasalita. Tulad ng sabihin niyang baka dumalaw siya sa bahay ng nanay niya sa linggo dahil kaarawan ng pamangkin niyang si Mika, hindi agad tumutol si Joel. Nagpatuloy lang ito sa pagpunas ng plato, dahan-dahan, isa-isa, hanggang sa naubos ang huling baso at saka ibinalik sa estante na para bang dapat talagang matapos muna iyon bago siya sagutin. Hindi ba kakagaling mo lang doon last month? Tanong nito. Noong namatay si Tita Celia, nandoon tayo, sagot ni Lyra, iba naman iyon. Umuwi ka rin doon, birthday lang ni Mika. Lahat na lang may dahilan, hindi naman mataas ang boses, mas masakit pa nga marahil kung sumigaw. Ang mababa at malamig na tono ni Joel ay may kakayahang gawing parang kalabisan ang simpleng pagnanais. Natahimik si Lyra. Alam niyang maaari pa niyang ipaliwanag na isang hapon lang iyon, na pwede silang magdala ng maliit na cake, na baka makabuti ring makita niya ang ina dahil matagal na rin silang hindi nagkakasama ng hindi minamadali. Pero naunahan siya ng hiya, hindi sa kay Joel kundi sa sarili niyang pangangailangang magpaalam para sa isang bagay na dati namang kusang nangyayari. Kung ayaw mo, hindi na lang, sabi niya sa halip. Hindi sumagot si Joel. Tinupi lang nito ang dish towel at isinampay sa likod ng upuan. Sa ganoong mga sandali, naiisip ni Lyra na marahil siya ang mali dahil lagi niyang gustong pumunta sa dati, sa bahay na iniwan na niya nang ikasal sila, sa pamilyang hindi na dapat inuuna. Naririnig niya ang boses ng ilan sa matatandang babae sa kanto, iyong mga nagsasalita habang nagbabalat ng bawang sa harap ng sari-sari store. Kapag may asawa ka na, doon ka na.
Huwag kang pabalik-balik na parang may kulang sa pinili mo. Nakakahiya sa lalaki. Hindi direktang sinabi iyon sa kanya, pero sapat na ang dalas ng pagkakarinig para tumubo iyon sa isip niya tuwing nasisikipan siya. Kaya noong sumunod na linggo at nagpadala lang siya ng 200 piso at maikling mensahe kay Mika sa messenger ng kapatid niya, sinabihan niya ang sariling tama lang iyon. Nag-video call sila sandali habang maingay ang mga bata sa likod at may kumakanta ng sintunadong birthday song. Ate, kailan ka pupunta? Tanong ni Mika, nakangisi, may icing sa gilid ng labi. Pag hindi na busy, sabi ni Lira. Busy ka ba lagi? Tanong ng bata, inosente, at natawa ang lahat, pati siya napangiti. Pero nang bumaba ang tawag, nandoon si Joel sa pintuan ng sala, hindi halatang nakikinig pero halatang alam ang huling bahagi ng usapan. Hindi ka naman busy, sabi nito. Hindi maintindihan ni Lira kung nang aasar ba o may ipinapahiwatig. Hindi ko na lang pinaliwanag, mas mabuti. Ano ang mas mabuti? Na hindi mo na kailangang turuan ang mga tao sa side mo na rumispeto ng oras natin. Ang salitang side ay tumama sa kaniya, sa paraang hindi niya agad masabi kung bakit. Parang may guhit biglang lumitaw sa pagitan ng mga bagay na akala niya dati ay pwede namang magkatabi. Ayaw niyang magsimula ng pagtatalo, kaya nagligpit siya ng pinagkainan kahit halos wala namang kalat. Naramdaman niyang sinusundan siya ng tingin ni Joel, habang pinagpapatong niya ang mga platitong tuyo na. Masyado kang mabilis mauto, sabi nito maya-maya. Hindi sa lahat ng oras kailangang available ka. Pamangkin ko lang yun. Hindi ko sinabing masama siya, ang sabi ko. Alam ng pamilya mo na konting iyak lang, babalik ka agad. Gusto niyang itama na hindi naman ganoon ang pamilya niya, na bihira nga silang humingi, na mas marami pang ang ulit siyang tumangging umuwi kaysa sa talagang nakapunta. Pero may kumurot na pagod sa loob niya. Minsan ang pinaka-nakapapagod sa pakikipag-usap ay hindi ang mga salitang binibitawan, kundi ang hugis ng laban na alam mong naghihintay sa dulo kapag ipinilit mong linawin ang sarili mo, kaya tumahimik na lang siya. At sa katahimikang iyon, may kung anong sumulong ng kalahating dangkal sa pagitan nila, hindi pa pader, hindi pa lubid, pero sapat para mapansin niyang mas maingat na siya sa kilos sa sarili niyang bahay. Mas maingat sa paglalabas ng telepono, sa pagtitig ng matagal sa isang mensahe, sa tagal ng paliligo, sa bilang ng hakbang papunta sa gate kapag bibili ng toyo sa tapat. May mga araw na tila normal naman lahat. Magkasabay silang mag-aalmusal ng pandesal at kape. Magtatanong si Joel kung ilang piraso ang nabenta kahapon. Isa sa uli nito ang sukli sa wallet niya kapag ito ang bumili ng bigas, at kapag napansin nitong masakit ang balikat niya, hihimasin pa iyon sandali habang nanonood ng noontime show. Sa mga sandaling ganoon, nahihiya si Lira sa lahat ng hinalang sinimulan niyang alagaan sa isip. Baka nga napapraning lang siya, baka dahil wala silang anak kaya sobra niyang napupuna ang maliliit na pagbabago. Dahil walang ibang ingay sa bahay, kundi silang dalawa at iyong bentilador na kailangang tapikin sa gilid para bumilis. Baka kaya rin siya mas kumakapit sa pag-uwi sa kanila dahil hinahanap niya ang dati niyang sarili, iyong mas madaling huminga, mas hindi kailangang magbantay ng tono. Pero kahit sinasaway niya ang sarili, may mga bagay na hindi na niya mapagkamali. Tulad ng unti-unting pagdami ng mga pagkakataong sasabihin ni Joel na siya na ang sasagot sa telepono kapag tumatawag ang nanay niya at sasabihin nitong naliligo si Lira o wala sa bahay o pagod at nagpapahinga. Noong una, hindi niya alam. Mamaya na lang daw tumawag, narinig niyang sabi ni Joel minsang galing siya sa banyo at basa pa ang buhok. Pagtingin niya sa screen, missed call nga ng nanay niya. 2 beses. Bakit hindi mo ipinasa sa akin? Tanong niya. Kakapasok mo lang sa banyo. Pwede mo naman akong tawagin, para maistorbo ka pa. Natigilan siya, hawak pa rin ang suklay. Wala naman akong ginagawa, di tumawag ka uli. Napakasimple ng sagot, halos katawa-tawa kung paiiralin ang lohika. Pero ang tumatak sa kanya ay hindi ang mismong pangyayari, kundi kung paanong parang wala siyang puwang para sabihin gusto sana niyang siya ang nagdesisyon kung istorbo ba iyon o hindi. Tinawagan niya ang nanay niya pagkatapos, ngunit maikli na lang ang usapan. Nasa tindahan daw ito, may bumibili ng sigarilyo at suka. Basta kumusta ka? Tanong ng ina. Okay naman. Payat ka na yata sa picture mo. Ilaw lang yon, Nay. Umuwi ka minsan. Titingnan ko. Naroon na naman ang dalawang salitang naging paborito niyang panangga nitong mga nakaraang buwan. Titingnan ko. Hindi oo, hindi hindi. Isang maliit na silid na pwede mong taguan kapag ayaw mong umamin na hindi mo na alam kung alin sa mga gusto mo ang pinapayagan mo pang gustuhin. Pagkababa ng tawag, naramdaman niya ang init ng tingin ni Joel mula sa lamesa. Ano daw,
Tanong nito. Wala, kumusta lang. Kumusta ka naman? Sabi ko okay. Mabuti. At sa paraan ng pagsabi ni Joel ng mabuti, para iyong marka sa papel, tama ang isinagot mo. Diyan ka lang. Sa hapon ng isang Miyerkules, umulan ng biglaan habang pauwi siya mula sa palengke. Huminto siya sa ilalim ng bubong ng botika kasama ang ilang estudyante at isang matandang lalaki na may dalang supot ng ampalaya. Mahina ang signal, nakasilent ang telepono niya dahil ayaw niyang tumunog habang nakikipagtawaran sa umaga. Nang buksan niya iyon, may 3 mensahe si Joel. Nasaan ka na? Umuulan na. Bakit hindi ka sumasagot? Hindi pa siya nakaka-reply nang tumawag ito. Nasa botika ako, umuulan, bakit hindi ka sumasagot? Walang signal kanina pa ako nagte-text. Sabi ko nga, umuwi ka agad, pinatay na nito bago pa siya makapagsalita. Wala naman sanang kakaiba roon. Asawang nag-aalala. Umuulan. Baka bumaha. Baka madulas sa kalsada. Iyon ang paulit-ulit niyang sinabi sa isip habang sumasakay ng tricycle na nagwisik ng putik sa laylayan ng palda niya. Ngunit pagdating niya sa bahay, basa ang tsinelas at malamig ang kamay, ang nadatnan niya ay si Joel na nakaupo sa sala, patay ang TV, tahimik ang bahay sa paraang tila naghihintay ng kumpisal. Saan ka dumaan? Tanong nito. Sabi ko nga sa botika, umuulan. Aling botika? Sa tapat ng bakery. Bakit doon? Doon ako naabutan. Bakit hindi sa tindahan ni Aling Tess ka sumilong? Hindi niya agad nasagot. Hindi dahil hindi niya alam, kundi dahil sa sandaling iyon unang sumagi sa isip niya na wala palang tamang paliwanag kapag ang gusto ng kausap mo ay hindi malinaw na sagot kundi iyong pakiramdam na maaari kanyang paikutin hanggang sa ikaw na mismo ang malito sa rutang dinaanan mo. Mas malapit ang botika, sabi niya sa wakas. Sa sakayan, oo, hindi ka dumiretso, nauulanan nga ako. Iyan ang sinasabi ko, ang simple ng bagay, pinapakomplika mo, doon siya napatingin ng tuwid kay Joel. Maayos ang pagkakaupo nito, magkadikit ang tuhod, dalawang siko sa hita, walang anumang anyo ng galit na madalas ipinipinta sa isip kapag iniisip mo ang salitang marahas. Ngunit may bagay sa mukha nitong nanigas, lalo na sa bahaging paligid ng bibig, na para bang kahit ang paghinga niya ay pwedeng maging katibayan laban sa kaniya. Hindi ko pinakomplika, sabi niya, marahan. Umuulan lang talaga, kung umuulan, lalo kang dapat umuwi. Umuwi nga ako, pagkatapos mo munang hindi sumagot. Ang huling pangungusap ang pinakadiin, at dahil wala na siyang lakas para himayin pa, dumiretso siya sa kusina para ilagay ang dalang gulay sa ibabaw ng mesa. Sinundan siya ni Joel. Kapag tinatawagan kita, sagutin mo, sabi nito sa likod niya. Kahit isang text lang, hindi mahirap gawin yon. Hindi ko naman sinasadya, hindi ko sinabing sinasadya mo. Ang sabi ko, hindi mahirap. Pumihit siya at muntik nang dumikit ang braso niya sa dibdib ni Joel dahil malapit na pala ito, hindi naman siya hinawakan, hindi siya tinulak. Ngunit ang sobrang lapit, sa mismong pintuan ng kusina, ay sapat para maramdaman niya ang pamilyar na pagliit ng lugar sa paligid niya. Excuse, sabi niya, mahinahong hanggat kaya. Hindi umurong si Joel agad. Tinitigan lang siya nito ng ilang segundo, parang may tinitimbang, saka bahagyang tumabi. Dumausdos siya palabas na hindi humihinga ng malalim hanggang makarating siya sa banyo at maisara ang pinto. Doon niya lang napansin na nanginginig ang daliri niyang humihila sa trangkahan. Umupo siya sa nakasarang inidoro at pinakinggan ang ulan sa yero, iyong ingay na dati nakakaaliw, ngayoy tila dumadagundong sa pagitan ng kaniyang dibdib at lalamunan. Pinagalitan niya ang sarili. Hindi ka naman sinaktan, hindi ka tinulak, hindi ka minura. Bakit ka natatakot? Ngunit hindi palaging sumusunod ang katawan sa listahan ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Minsan sapat na iyong paraan ng pagtayo ng isang tao sa pinto, ang haba ng titig, ang salitang paulit-ulit na iniiwan sa hangin hanggang maramdaman mong mas madali pang ikaw ang lumiit. Nang lumabas siya makalipas ang ilang minuto, maaliwalas na ang boses ni Joel, halos karaniwan, magbibihis ka muna bago magluto. Tanong nito, malamig na yang suot mo. Tumango siya. At iyon marahil ang pinaka-nakakalito sa lahat, ang bilis ng pagbalik sa normal, na para bang hindi totoong may naganap na anumang dapat tandaan. Kung minsan iniisip ni Lyra na baka dito siya unti-unting nawawala hindi sa mga lantad na away, kundi sa mabilis na pagbawi ng mundo, pagkatapos siyang igupo ng maliliit na sandaling hindi niya maipaliwanag sa iba, nang hindi siya ang magmumukhang nag-iimbento. Isang Sabado, dumating ang kapatid niyang si Dina, nang hindi nagsasabi, iyon pa lang, alam na ni Lyra na hindi magiging magaan ang hapon. Bihira si Dina pumunta nang walang pasabi,
dahil alam nitong ayaw ni Joel ng biglaang bisita. Pero may dala itong hinog na mangga mula sa kapitbahay at isang lumang blouse na pinaayos daw ng nanay nila at baka magustuhan niya. Tumayo si Dina sa may gate, nakangiti ngunit may alangan sa balikat, tila handang umalis kung maramdaman niyang mali ang oras. Si Joel ang nakakita muna. Oh, sabi nito, hindi bukas, hindi rin sarado, napadaan lang ako. Sabi ni Dina, may dala ako kay ate. Nasa kusina si Lira noon at nang marinig ang boses ng kapatid, may mabilis na saya munang sumiklab sa kanya bago agad sinundan ng kaba, gaya ng kislap ng posporo sa hangin. Lumabas siya at pinapasok si Dina. Hindi niya alam kung mas malibang iwan ito sa labas o piliting gawing normal ang lahat. Naupo sila sa sala. Inilabas ni Lira ang malamig na tubig. Nagtanong si Dina tungkol sa negosyo sa palengke, sa likod na bubong na inaayos daw sa bahay nila. Sa rayuman ng nanay nila na umaatake kapag umuulan. Sumagot si Lira ng maikli, maingat, at bawat pagtawa niya ay may pakiramdam na sinusukat kung masyado bang masaya para sa ganitong bahay. Si Joel ay umupo sa kabilang dulo ng sala, nakatutok sa telepono, paminsan-minsang sumasabat ng talaga, o ganun ba, sa tono ng isang taong gustong marinig na maayos siyang makitungo. Nang sabihin ni Dina na may family prayer sa susunod na Biyernes sa bahay ng pinsan nila, at baka pwede silang dumaan, kahit sandali, naramdaman ni Lira ang pagkipot ng hangin sa pagitan niya at ng unan sa tabi. Titingnan namin, sagot niya bago pa makapagsalita si Joel. Hindi siya tumingin sa asawa. Si Dina, na lumaki sa parehong bahay at marahil sanay ding magbasa ng espasyo sa paligid ng mga matatanda, tumango na lang at nag-iba ng usapan. Ngunit bago umalis, nang ihatid siya ni Lira sa gate, hinawakan siya nito saglit sa siko. Ayos ka lang? Tanong ni Dina, pababa ang boses. Mabilis, halos wala pang 2 segundo. Ngunit sapat na para marinig ni Lira ang sarili niyang pagsisinungaling bago pa man niya sabihin. Oo naman. Tiningnan siya ni Dina mula noo hanggang baba, hindi mapilit, hindi rin kumbinsido, kung may kailangan ka. Wala. Okay kami. Sige. Kumala si Dina, pero ang paraan ng pagkakasabi niya ng sige ay may naiwang malambot na bigat sa dibdib ni Lira. Nang isara niya ang gate, naroon na si Joel sa likod niya, hindi siya nilingon agad ni Lira, narinig lang niya ang pag-click ng lock. Anong sinabi niya? Tanong nito. Wala, mukhang may ibinulong, nangamusta lang. Bakit kailangang bumulong? Hindi naman bumulong. Narinig kong bumaba ang boses niya. Umikot si Lira para humarap dito. Joel, kapatid ko yun. At asawa mo ako. Hindi ko naman sinabing hindi, pero parang lagi mong nakakalimutan. Natahimik siya. Minsan gusto niyang itanong kung saan galing ang lahat ng ito, kung anong pangyayari ang nagpatibay sa isip ni Joel, na ang bawat ugnayan niya sa labas ay banta, na ang bawat mensahe ay posibleng paglilihim, na ang simpleng pangungumusta ng kapatid ay may nakatagong hukay para sa kanya. Pero natatakot din siya sa sagot. Hindi dahil sa kung ano ang sasabihin nito, kundi dahil baka wala talagang iisang dahilan. Baka sapat na sa ilang tao ang unti-unting pagsanay sa kapangyarihang ibinibigay ng takot ng iba. Nang gabing iyon, habang naghahapunan sila ng pritong galunggong at ensaladang talong, wala halos nagsalita. Minsan napapatingin si Joel sa kanya at saka iiwas din, parang may gusto pang sabihin, ngunit ipinagpapaliban para mas kumapal muna ang katahimikan. Hindi kinaya ni Lira ang bigat ng katahimikang iyon. Hindi naman masamang dumalaw si Dina, sabi niya sa wakas, maingat ang boses. Hindi sumagot si Joel agad. Pinaghiwalay muna nito ang tinik sa laman ng isda, masinop, halos maselan. Hindi ko sinabi na masama, pero parang ayaw mo. Ayoko nang bigla, hindi ko rin naman alam, dapat alam nila. Paano nila malalaman kung hindi naman ako laging nakakasabi? Sumungaw sa mukha ni Joel ang maliit na pagbabago, halos wala, pero nandoon, ang bahagyang pagtaas ng kilay, ang malamig na pagkakakurba ng labi. So kasalanan ko. Hindi ko sinabing ganoon. Iyan ang tono mo. Wala akong tono. Napabuntong hininga si Joel at umupo ng mas tuwid, kaya mahirap makipag-usap sa'yo, Lira. Simpleng boundaries, ginagawang personal. Napatingin siya sa plato niya. Ang salitang boundaries, na narinig lang niya dati sa mga mas batang tindera na nanonood ng relationship videos sa cellphone, ay biglang naging kakaiba sa bibig ni Joel, parang malinis, makatwiran, halos edukado, at dahil doon mas mahirap tutulan. Hindi ko ginagawang personal, sabi niya. Gusto ko lang naman minsan makausap ang pamilya ko nang hindi parang may mali akong ginagawa. Kung ganyan ang pakiramdam mo, ikaw ang may problema sa pag-intindi. Tahimik niyang ibinaba ang kutsara. Sa labas,
May batang tumatawa sa eskinita. May nagtitinda ng taho kahit gabi na, paos ang sigaw, malayo na marahil sa kariton. Napakakaraniwan ng mga tunog na iyon, kaya mas lalong hindi ka panipaniwala ang nararamdaman niyang pag-ipit sa loob ng sariling dibdib. Bakit mo kailangang sabihin lagi na ako ang may problema sa pag-intindi? Tanong niya, dahan-dahan, bago pa siya mawalan ng loob, matagal bago sumagot si Joel. Dahil hindi ka nakikinig sa sinasabi ko. Lagi mong iniisip may ibig akong iba. Minsan meron naman, tulad, hindi siya nakasagot. Hindi dahil walang halimbawa, kundi dahil ang bawat halimbawa ay binubuo ng mga bagay na maliliit at madaling magmukhang wala kapag inilapag sa lamesa. Ang teleponong sinasagot para sa kaniya. Ang susi na hindi ibinigay, ang pagtatanong kung nasaan siya ng parang pag-uusisa sa sala ng barangay, ang mga salitang side at respect na ibinabato sa pinakakaraniwang kagustuhan. Paano mo bubuuin ang takot mula sa mga bagay na kayang-kayang ipaliwanag ng isang mas mahusay magsalita? Wala, sabi niya sa huli, at narinig niya ang pagkadismaya sa sarili sa mismong tunog ng boses niya. Ayun, sabi ni Joel, mahina. Hindi nanalo ang boses nito, hindi na kailangan. Pagkatapos maghapunan, naghugas si Lyra ng pinggan habang si Joel ay nanood ng balita. Sa pagitan ng pagbubula ng sabon at pag-agos ng tubig, unti-unti niyang naramdaman ang bigat na tumitigil sa lalamunan niya at bumababa sa tiyan, naroon lang, parang batong hindi maipasa. Naalala niya ang mukha ni Dina sa gate. Naalala niya ang tanong nitong ayos ka lang at ang bilis ng sagot niyang oo naman na para bang iyon lang ang pinakamahalagang kasanayang natutunan niya sa bahay na ito. Ang magmukhang maayos sa loob ng sakto at makatwirang paliwanag, ng gabing mahiga sila, nakatalikod si Joel. Nakaharap naman si Lyra sa kisame at pinakinggan ang ugong ng malayong motorsiklo, ang tahol ng aso sa kabilang compound, ang pagpitik ng bentilador sa bawat ikot na tila may bahagyang sira. Akala niya tulog na si Joel nang marinig niya itong magsalita sa dilim. Ayoko lang na pinapakialaman tayo ng ibang tao. Hindi siya gumalaw, wala namang nakikialam, sagot niya pagkaraan. Hindi mo nakikita. Anong hindi ko nakikita? Na kapag lagi kang tumatakbo sa kanila, natututo silang isipin na may karapatan sila sa buhay natin. Tumingin siya sa likod ni Joel, sa anino ng balikat nitong humahati sa manipis na liwanag na pumapasok mula sa bintana. May kung anong malungkot sa paraan ng pagsasalita nito, at marahil iyon ang pinakamapanganib, iyong mga gabing hindi ito malamig o matalim, kundi halos sugatan. Sa mga sandaling ganoon, naaawa siya. Naiisip niyang baka may takot din itong hindi masabi, baka may karanasang hindi niya alam, baka may bahagi rito na talagang naniniwalang pag-iingat ang lahat ng ginagawa nito. At dahil mahal niya ito ng higit sa gusto niyang aminin sa mga panahong nasasaktan siya, kusang umaabot ang isip niya sa mga paliwanag na magpapababa sa bigat ng nararamdaman niya. Hindi ako tumatakbo sa kanila, sabi niya, miss ko lang sila minsan. Hindi sumagot si Joel kaagad, pagkatapos ng ilang saglit, naramdaman niya ang kamay nitong dumapo sa baywang niya, marahan, waring karaniwang lambing sa oras ng paghilom, ngunit may tigas ang pagkakahawak, hindi masakit, hindi rin malambing. Hindi mo kailangang mamiss ang mga taong dapat alam na may sarili ka ng pamilya, sabi nito, hindi niya alam kung ano ang tamang gawin sa sandaling iyon. Kung aalisin ba ang kamay, kung hahayaan, kung magsasalita pa. Nanatili siyang nakahiga, gising na gising sa gitna ng dilim. Habang ang palad ni Joel ay nanatiling nakapatong sa kaniya, na tila paalala, tila pangako, tila babala na hindi niya pa kayang pangalanan. Kinabukasan, nagising siyang maaga at nadatnang wala si Joel sa tabi. Mula sa kusina, naamoy niya ang sinangag at tuyo. Dati, ang amoy na iyon ang pakiramdam niya sa tahanan. Ngayon, saglit siyang huminto sa may pintuan ng silid at hindi agad lumabas, hawak ang laylayan ng damit pambahay. Nakikinig muna sa kaluskos sa labas, na para bang may dapat siyang malaman mula sa simpleng tunog ng sandok sa kawali, bago siya muling humakbang papunta sa umaga. Ngunit hindi pa rin niya mahanap agad ang tamang anyo ng mukha, na dapat isuot paglabas niya ng silid. Kaya nang marinig ni Joel ang mahinang kaluskos ng tsinelas niya sa sahig, at tumawag ito mula sa kusina ng, Lyra, lalamig ang kanin. Pinilit niyang gawing pangkaraniwan ang boses nang sumagot ng, oh, sandali lang. Kahit may natirang paninigas sa dibdib niya, mula sa gabing halos hindi siya nakatulog. Pag-upo niya sa lamesa, nasa tapat na niya ang plato, may tuyo, sinangag, at hiniwang kamatis na may kaunting patis. Maayos ang pagkakalatag na para bang ang sinumang makakita sa kanila sa sandaling iyon ay walang mahihinalang kakaiba sa bahay na ito, kundi ang lumang bentilador at ang manipis na liwanag ng umaga sa bintana.
At marahil iyon ang lalong nagpalabo sa loob niya, dahil si Joel ay hindi nakasimangot, hindi malamig, hindi matalim, bagkus tahimik lang, halos maingat pa nang itulak palapit sa kaniya ang baso ng kape. Kumain ka, sabi nito. Mukha kang puyat. Hindi lang siguro mahimbing, sagot niya. Kasi nag-iisip ka na naman ng kung ano-ano. Hindi naman iyon sinabi na tila akusasyon, mas malapit iyon sa paraan ng isang tao na para bang kilala ka niya ng lubos at kaya niyang pangalanan ang ugat ng lahat ng bagay bago mo pa iyon aminin sa sarili mo. Iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit nahihirapan si Lyra na buuin ng buo sa isip niya ang galit. Kapag malinaw at marahas ang isang tao, madaling magpasya kung ano ang nararapat maramdaman. Ngunit sa pagitan ng mga bagay na nakapagpapakirot sa kaniya, lagi ring may mga sandaling tulad nito, maagang paggising para magluto, pagtatanong kung puyat siya, pagtabi ng tinik sa isda para sa kaniya, pag-aalok na ihatid siya sa sakayan kung maulan. Minsan, kapag pinipilit niyang pagdugtungin ang dalawang mukha ni Joel iyong mapagmasid at tahimik na tila laging may sinusukat, at iyong halos maalaga na ayaw siyang mapagod ng husto siya mismo, ang napapahiya sa sarili niyang paghihinala. Hindi naman sa kung ano-ano, sabi niya habang hinihimay ang tuyo, pagod lang, magpahinga ka mamaya ng maaga, sabi ni Joel. Pwede ka namang huwag nang dumaan kina Tess pagkatapos ng pwesto, uwi ka na agad. Dati, kapag may ganitong mungkahi si Joel, naririnig iyon ni Lyra bilang lambing na medyo utos lang ang anyo. Ngayon mas madali na niyang maramdaman ang bigat sa ilalim ng mga simpleng pangungusap. Hindi rin niya alam kung kailan eksakto nangyari ang pagbabagong iyon kung si Joel ba ang unti-unting nag-iba o siya ang nagsimulang makakita. Minsan lang naman ako dumaan doon, sabi niya, maingat. Nakikiusap lang naman si Aling Tess kung may iaabot sa anak niya. Hindi ko sinabing masama, ang sabi ko, hindi mo kailangang lagi kang available. Nandoon na naman ang salitang iyon, available. Parang serbisyo, hindi ugnayan, hindi siya sumagot. Tinapos niya ang pagkain sa katahimikang alam niyang mas gusto ni Joel kapag pakiramdam nito ay malapit na sa pagtatalo ang usapan. Pagkatapos mag-agahan, habang nagbibihis siya para umalis, narinig niya ang tunog ng telepono niya sa ibabaw ng cabinet. Paglabas niya ng banyo, hawak na iyon ni Joel. Si Dina, sabi nito, sabay tingin sa screen. Sasagutin mo, napahinto si Lyra sa pagsuklay. Hindi dahil sa tanong mismo, kundi sa paraan ng pagkakahawak ni Joel sa telepono niya hindi palihim, hindi rin pabaya, kundi parang bagay na pansamantala lang nasa kanya. Dahil mas praktikal na ganoon, ako na, sabi niya, iniabot ang kamay. Iniabot naman ni Joel, ngunit patuloy ang tingin sa mukha niya, at sa ilang segundong iyon ay biglang naging napakahirap para kay Lyra na sabihin ang karaniwang sigla na dati niyang gamit kapag sinasagot ang kapatid. Hello, sabi niya. Ate, gising ka na pala, sabi ni Dina sa kabilang linya. May mahinang ingay ng tricycle at tila may bumibiling tinapay sa paligid. Nadaan lang ako sa palengke mamaya, baka pwede kitang maabutan saglit. Ipapadala ni Nay iyong Tupperware na naiwan mo noon. Tumango si Lyra kahit hindi siya nakikita. Sige, pero sa pwesto na lang siguro. Oo nga, saglit lang naman. May gusto pang sabihin si Dina, naramdaman iyon ni Lyra sa paraan ng maikling pagbiti ng hininga sa kabilang dulo. Ngunit sa halip ay sinabi lang nitong, kumain ka na, oo. Kita tayo. Pagkababa ng tawag, tahimik pa ring nakatingin si Joel sa kanya. Sa pwesto na lang, sabi niya bago pa ito magtanong. May ibibigay lang daw si Nay, hindi ba pwedeng sa susunod na lang? Tupperware lang naman. Hindi Tupperware ang ibig kong sabihin. Alam niya, syempre alam niya. Ngunit pagod na siyang laging unahan ang tunay na ibig sabihin ng mga bagay, upang maiwasan ang mga hindi sinasabing bintang. Saglit lang naman, ulit niya, minsan ang saglit. Nauuwi sa kung ano-anong kwentuhan, sabi ni Joel, tapos pag-uwi mo, parang wala ng oras dito, napatingin siya. Gusto sana niyang sabihin na anong oras pa ba ang kinukuha niya mula sa bahay na ito, gayong sa dami ng gabing hindi siya nakakadalo sa birthday, prayer meeting, o simpleng merienda sa kanila. Tila mas kabisado na ng mga pamangkin niya, ang kulay ng mga pinaglalagyang pinadadala niya kaysa tunog ng boses niya sa personal. Ngunit naisip din niyang kung ilalatag niya iyon ng ganoon, baka magmukha lang siyang nanunumbat, hindi naman lagi, sabi niya, hindi ko rin naman sila matagal nakakausap. Sana ganoon nga, hindi na niya hinabol ang ibig sabihin. Lumabas siya ng bahay na may dalang pakiramdam na may nakasabit sa likod ng batok niya, manipis ngunit mahigpit, at habang naglalakad papuntang sakayan ay naisip niya na marahil ito na ang pinakamatinding anyo ng pagod.
Iyong hindi sa katawan nang gagaling kundi sa patuloy na pagsasaayos ng sariling kilos para hindi makasagi sa mga bagay na hindi mo man lang nakikitang malinaw. Sa palengke, nakahanap siya ng bahagyang ginhawa sa ingay. Sa pagtawad ng mga suki, sa amoy ng bagong saing na suman at kape mula sa karinderya sa dulo, sa maikling mga tanong na may tiyak na sagot magkano, ilan, may panukli ba, bukas ka ba ulit mga usapang hindi hinihingan ng pagbasa sa pagitan ng mga salita. Minsan, naisip niya, kaya siguro gusto niyang manatili ng kaunti roon pagkatapos ng tanghali, kahit hindi naman kailangan, dahil sa palengke ang pagkatao niya ay mas buo, hindi lamang asawa, hindi lamang taong dapat marunong mag-adjust sa timpla ng isa pa, kundi isang babae na kilala sa pwesto bilang silira na marunong magbalot ng bibingka, nang hindi nadudurog ang gilid, na kayang kabisaduhin kung sino ang gusto ng matamis na biko, at sinong mas gusto ang suman na mas kaunti ang latik. Bandang 12:00 dumating si Dina, pawis na pawis, may dalang plastic na bag at isang maliit na lalagyan na kulay asul. Eto iyong Tupperware ni ate, saka nagpadala si Nay ng ginataang bilo-bilo, konti lang, sabi nito. Natawa si Lira ng bahagya. Hindi na sana nag-abala, hindi raw mapalagay kung walang maipadala. Saglit silang nag-usap sa gilid ng pwesto, habang may bumibili at umaalis. Hindi mahaba, hindi rin lihim. Tinanong ni Dina kung okay ba ang benta. Sinabi ni Lira na medyo matumal dahil maulan nitong mga araw. Tinanong ni Dina kung attend ba siya sa prayer sa Biyernes. Hindi ko pa alam, sagot niya. Tumango si Dina na parang iyon na nga ang inaasahan. Hindi ka rin nakapunta noong birthday ni Mika. Alam ko, hinahanap ka lang nila. Busy lang talaga. Hindi kumontra si Dina. Tiningnan lang siya nito ng ilang segundo. Iyong tinging may halong pag-aalangan at pag-iingat na parang ayaw kang takutin palayo mula sa sarili mong pagtatapat. Ate, sabi nito sa wakas, mahina. Kung hindi ka okay, hindi mo kailangang sabihin ng diretsyo. Kahit magpahatid ka lang minsan, kahit sabihin mo lang na sumakit ang ulo mo, pupuntahan kita. Bigla siyang nainis, hindi kay Dina kundi sa pagbuti nito sa oras na hindi niya kaya. Okay ako, sabi niya, medyo mas mabilis kaysa gusto niya. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Hindi naman ako, Dina. Nakita niyang natahimik ang kapatid. Hindi nasaktan ng lantaran ngunit umatras ng kaunti ang mga mata, doon siya nakaramdam ng hiya. Pasensya na, dagdag niya agad, humina ang boses, pagod lang ako, alam ko. Saglit na tumango si Dina. Sige, alis na ako. Baka malate pa ako. Pagkaalis nito, may natira sa dibdib ni Lira na hindi simpleng guilt, hindi iyon basta lungkot sa pagiging mataray sa kapatid. Mas malalim ng kaunti, mas mapait, ang pakiramdam na sa pagprotekta niya sa katahimikan sa bahay. Siya mismo ang unti-unting nagiging bantay ng mga pinto ni Joel. Kahit wala ito roon, maghapon niyang dala ang pakiramdam na iyon. Nang mag-text si Joel ng anong oras ka uuwi. 2:00 pa lang, nag-reply siya agad ng pagkatapos ko magligpit. Ilang minuto pa, kasama mo pa kapatid mo. Napatingin siya sa mensahe ng mas matagal kaysa kailangan. Sumagot siya ng kanina pa umalis. Mabilis ang balik, mabuti. Wala nang kasunod, ngunit sapat na ang isang salitang iyon para maging maingat ang paraan ng paghahawak niya sa bawat susunod na oras. Umuwi siya ng mas maaga kaysa dati. Nasa sala si Joel, bukas ang TV, ngunit hindi malinaw kung nanonood talaga. Ang aga mo, sabi nito, sabi mo umuwi ako agad, sagot niya, pilit pinapantay ang tono. Mabuti naman at marunong kang makinig minsan. Naroon ang bahagyang ngiti, ngunit may tusok. Dati, magtatawa siya ng alangan at palalampasin iyon. Ngayon, parang nadadagdagan ang bigat ng bawat munting biro na may kasamang pagsusukat. Habang naghahanda siya ng hapunan, sumunod si Joel sa kusina at sumandal sa pintuan. Anong pinag-usapan ninyo? Tanong nito. Wala naman. Iyong prayer sa Biyernes. Iyong benta. Sinay. May sinabi ba si Dina tungkol sa akin? Huminto ang kutsilyo niya sa ibabaw ng sitaw. Bakit naman siya magsasalita tungkol sayo? Kasi napapansin ko, tuwing nakikita ka nila, parang may mga tingin sila. Normal lang naman yon. Anong normal? Napahinga siya ng marahan, ayaw niyang humarap ng ganap dahil naramdaman niyang mas madaling magsalita kapag may gawain ang kamay. Wala lang. Matagal ko na rin kasi silang hindi nakikita. Huwag mo akong ginagawang tanga. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kutsilyo. Hindi malakas ang pagkakasabi ni Joel, ngunit iba ang tunog ng pangungusap na iyon. Hindi dahil ito ang unang pagkakataong nakarinig siya ng matalas na salita, kundi dahil sa payak nitong porma, parang may guhit na dumaan sa gitna ng karaniwang hapon. Hindi ko ginagawa, sabi niya, bakit ganyan ka sumagot? Paano ba dapat? Iyong diretsyo. Diretsyo naman akong sumasagot.
Hindi. Lumapit si Joel ng isa pang hakbang sa kusina. Maliit ang espasyo, hindi kailangang dumikit para maramdaman niyang masikip na. Kapag tinatanong kita, sagutin mo nang hindi ka paikot. Sinagot ko na nga, anong sinabi ni Dina? Wala. Sinabi niyang okay ka lang ba, hindi ba? Napatigil si Lyra, hindi niya alam kung narinig ba iyon ni Joel noong Sabado o hinulaan lang. Nangamusta lang siya, sabi niya, ibig sabihin may iniisip siya. Lahat naman ng tao nangangamusta, pero bakit niya kailangang itanong ng pabulong? Naroon na naman sila, paikot sa parehong sentro, at muling naramdaman ni Lyra ang pagod na halos pisikal. Joel, sabi niya, mahinahong hanggat kaya, kahit ano naman ang sabihin ko, parang may iba ka ng desisyon. Kasi may tinatago ka. Wala. Meron. Ano? Napatingin sa kaniya si Joel ng tuwid. Sa loob ng ilang segundo, walang salita, at sa katahimikang iyon ay parang bumukas ang isang espasyo sa isip ni Lyra, kung saan pwedeng-pwede pa siyang umatras, magsabing mali ang tono niya, humingi ng tawad, ibalik ang usapan sa sitaw at toyo at karaniwang bagay. Ngunit may kung anong matagal nang naiipon, marahil hindi galit kundi pagod na napagod na sa pagkakapal ng hangin, at iyon ang nagpatuloy sa kaniya. Sabihin mo nga kung ano mismo ang tinatago ko. Hindi sumagot agad si Joel. Iyan ang ayoko sa'yo, sabi nito sa huli. Lagi mong binabalik sa akin ang dapat ikaw ang nagsasabi. Dahil wala naman akong tinatago. Talaga? Oo. Bakit parang takot ka lagi pagkaharap mo ako? Napatayo ng tuwid si Lyra, para bang biglang may humila sa gulugod niya. Hindi siya nakasagot. Sa dami ng posibleng sabihin ni Joel, iyon ang hindi niya inasahan. Sapagkat naroroon ang kalupitan sa mismong pagkilala, ngunit naroroon din ang paraan para baligtarin iyon na para bang ang takot ay kasalanan ng taong nakakaramdam, hindi ng taong sanhi. Hindi ako takot, sabi niya, at paglabas pa lang ng mga salita ay alam na niyang narinig ni Joel ang pagsisinungaling sa loob noon. Iyan nga, sagot nito, halos pabulong. Kahit halata na, itatanggi mo pa. Hindi siya sigurado kung alin ang mas masakit, na tila kabisado ni Joel ang ginagawa sa kaniya, o na kaya nitong banggitin iyon ng hindi naaantig. Iniwas niya ang tingin at ipinagpatuloy ang paghiwa, kahit nanginginig ng bahagya ang kamay niya. Maya-maya, umurong si Joel at lumabas ng kusina na parang wala nang gustong idagdag, ngunit hindi bumalik agad sa normal ang paligid. Nang gabing iyon, halos hindi sila nag-usap, hindi sumigaw si Joel. Hindi rin siya pinilit magsalita. Subalit mula sa paraang inilapag nito ang baso sa lababo, sa hindi nito pagtingin sa kaniya, kapag humihingi siya ng toyo, sa mahabang katahimikan sa pagitan ng tanong na, may kanin pa ba? At ng pasasalamat na hindi man lang buo, alam ni Lyra na may ipinapadama itong galit, na hindi kailangang ipahayag ng direkta para maramdaman sa bawat sulok. 2 araw silang ganoon. Hindi naman lubos na hindi nag-uusap, pero lahat ng sasabihin ni Joel ay may formal na nipis, na para bang siya'y kasamahan lang sa bahay na kailangang kausapin para sa mga praktikal na bagay. Pakipasa ang sabon. May tatawag mamaya sa lineman. Huwag mong kalimutan ang resibo. Kung minsan, sa unang tingin, mas magaan pa sana iyon kaysa lantad na pagtatalo. Ngunit mas mahirap pala ang katahimikang ginagamit na pader. Sa ikalawang araw, napansin ni Lyra na hindi na siya tinatanong ni Joel kung anong oras siya uuwi. Hindi na rin ito nagme-message ng sunod-sunod. Dati, iisipin niyang ginhawa iyon. Ngunit nangyari ang kabaligtaran, naging mas balisa siya. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang telepono, iniisip kung mas mabuti bang mag-text siya ng kusa. Nang bandang 3:00 at wala pa ring mensahe, siya na ang nagpadala ng pauwi na ako mamaya. Ilang minuto bago sumagot si Joel ng bahala ka. Napakatipid ng 2 salitang iyon, ngunit may malamig na kalawakan sa pagitan, at sa buong biyahe pauwi, ay hindi matahimik ang loob niya. Pagdating sa bahay, nakalock ang gate. Ilang beses siyang kumatok bago lumabas si Joel mula sa loob. Bakit nakalock? Tanong niya bago niya napigilan ang sarili. Gate natin to, sagot nito, binubuksan ang kandado. Malamang nilolok. Alam ko, pero usually, putol ni Joel, sabay iwas ng tingin. Ang dami mong usually. Pumasok siya nang hindi na sumagot. Sa loob, napansin niyang nakaibayo ang bolt ng pinto sa likod, at ang mga bintana sa sala ay kalahating sarado, kahit maliwanag pa sa labas. Biglang sumikip ang bahay nang hindi naman nagbago ang sukat nito. May pupuntahan ka ba bukas? Tanong ni Joel ng gabing iyon, habang nakahiga sila ngunit parehong gising. Wala naman. Sigurado, oo, baka may prayer. Nakatalikod siya ngunit ramdam niya ang tingin nito sa likod ng ulo niya. Hindi ako pupunta, sabi niya.
Tumahimik si Joel sandali. Mabuti, sabi nito. Minsan marunong ka rin palang unahin itong bahay. Gusto niyang sabihin na lagi naman niyang inuuna. Na kung pagbabatayan ang dami ng hindi niya nadaluhang okasyon, ang dami ng tawag na pinutol niya ng maaga, ang dami ng beses na tiningnan niya ang sarili sa salamin, at inayos ang mukha bago humarap dito para siguraduhing wala sa kanya ang anumang bakas ng sama ng loob. Wala na ngang mas malinaw pang patunay kung gaano niya ito inuunang bahay, kaysa sa unti-unti niyang paglayo sa lahat ng dati niyang sandalan, ngunit hindi siya nagsalita. Sa halip, pinikit niya ang mga mata at hinayaang lumipas ang sandali habang pilit pinapakalma ang tibok sa loob niya. Kinabukasan, Biyernes, lumipas ang araw sa tila payak na ayos. Nagtinda siya, umambon. May 2 suking bumili para raw sa merienda sa novena. Bandang tanghali, nag-message ang nanay niya sa isang maikling text, "Pupunta ka ba mamaya?" Tinitigan ni Lyra ang screen ng matagal bago nag-type ng, "Hindi po, may aasikasuhin lang." Halos agad ang reply, "Sige anak, ingat." Walang tanong, walang tampo. Lalong sumakit ang dibdib niya dahil doon. Kung nagpilit sana, kung nagparinig, kung nagpahabol, mas madali sanang magtayo ng maliit na tampo bilang panangga sa guilt. Ngunit ang simpleng pagtanggap ng ina ay parang salamin na walang awa, pinakita kung gaano karaming paliwanag ang siya lang mismo ang gumagawa upang hindi niya tuluyang maramdaman ang lawak ng mga ipinagkakait niya sa sarili. Umuwi siya ng maaga, gaya ng inaasahan. Nagulat siya nang abutan si Joel na parang magaan ang timpla, bumili pa ito ng paborito niyang hopya sa bakery. "Mainit pa," sabi nito, inilapag sa mesa, "Akala ko gusto mo." "Oo," sagot niya. At isang bahagi ng katawan niya ang kusang lumuwag, hindi dahil nakalimot, kundi dahil sawang-sawa na siyang mabuhay sa matigas na alon ng pagkairita, at may kahinaan siyang kapitan ang anumang piraso ng lambing. Magaan ang hapunan nila ng gabing iyon. Hindi masaya, hindi rin masigla, pero sapat para sa isang taong matagal nang nakaabang kung kailan hahawi ang ulap kahit kaunti. Pinag-usapan nila ang presyo ng bigas, ang kapitbahay na nagpalit ng bubong, ang pinsan ni Joel na baka raw uuwi mula Laguna sa susunod na buwan, walang tungkol sa prayer, walang tungkol sa pamilya niya. Nang maghugas siya ng plato, lumapit si Joel at siya na ang nagpatuyo. Sa maliliit na galaw na iyon, naramdaman ni Lyra ang halos mapait na tukso ng pag-asa. "Ito na siguro," sabi ng isang bahagi niya, "baka napagod lang din. Baka natakot lang talagang mawala ang kontrol sa paligid. Baka kung magiging mas maingat siya, mas hindi pala sagot, mas malinaw ang mga paalam, babalik din sa dating anyo ang mga bagay." At sa parehong sandali ring iyon, may isa pang boses na tahimik ngunit matalim ang tumutol, "Dating anyo ng alin, ng asawa mong may hawak ng telepono mo. Ng lalaking kailangang iwasan mong makakita ng masyadong mahabang tawag sa kapatid mo. Ng katahimikang kailangang sukatin muna bago ka huminga." Hindi niya sinagot ang sariling tanong. Nang humiga sila, mas malapit si Joel kaysa mga nagdaang gabi. Niyakap siya nito mula sa likod, hindi mahigpit, at ipinatong ang baba sa balikat niya. "Ayoko nang ganoon tayo," sabi nito, mababa. "Nakakapagod." "Ako rin," bulong niya. "Eh di huwag mo akong kalabanin." Naroon na naman. Napakasimple, napakalapit sa lambing. At gayunman, may bagay na umusli sa ilalim ng mga salita, parang bakal sa ilalim ng tela. Hindi siya agad nakasagot. "Hindi kita kinakalaban," sabi niya pagkaraan. "Minsan pakiramdam mo lang siguro. Hindi pakiramdam lang." Humigpit ng bahagya ang bisig sa baywang niya. "Kapag hindi mo ako inuunawa, iyon na rin yun." Isinara niya ang mga mata. Minsan, inisip niya, ang pinakamatinding anyo ng pagkapagod ay hindi paghingi ng tawad sa kasalanang hindi mo sigurado kung sa iyo ba talaga, kundi ang paulit-ulit na pag-a-adjust sa kahulugan ng mga salita para lamang manatiling buo ang bahay. Nang sumunod na linggo, nanahimik ang umaga, naglabas siya sa likod bahay habang nanonood si Joel ng basketball sa maliit na TV. Ang mga kapitbahay ay may kani-kaniyang ingay radyo. Iyak ng bata, sigawan ng mag-asawang nagtatawaran sa isda, at sa saglit na iyon ay may munting normalidad na halos nakapagpaniwala sa kaniyang kaya pang manatili sa gitna, nang hindi tuluyang lumubog. Bandang 10:00, nagring ang telepono niya sa mesa sa sala. Nasa labas siya noon, nagsasampay. Pagpasok niya, hawak na naman iyon ni Joel. "Sinay mo," sabi nito. Hindi niya alam kung bakit sa ikalawang pagkakataon nitong nangyari, mas lalo siyang nanlamig kaysa nainis. Marahil dahil habang tumatagal, ang mga bagay na dati niyang iniisip na aksidente lamang ay unti-unti nang nagkakaroon ng hugis ng gawi. "Ako na," sabi niya, iniunat ang kamay. Hindi agad ibinigay ni Joel. "Bakit?" tanong nito.
Sasagutin ko. Para saan? Nanay ko yun. Doon lang nito iniabot, ngunit sapat na ang sandaling iyon para ramdam ni Lyra ang init sa pisngi niya. Sinagot niya ang tawag na may halatang pagkaasiwa sa boses. Nay, anak, nasa bayan kami, sabi ng ina. May check-up lang iyong pinsan mo, tapos na. Naalala ko, malapit lang kami dyan, kahit saglit, dadaan sana kami para iabot iyong saging. Napatayo siyang tuwid. Sino po kayo? Ako, si Mika, saka si Dina. Nasa tricycle pa lang kami, mga 10 minuto. Tumigil ang oras sa paraang hindi mo mapapatunayan, ngunit mararamdaman agad ng katawan. Tumingin siya kay Joel. Hindi ito nagsasalita, ngunit alam niyang sapat na ang nakita nitong pagbago ng mukha niya para maunawaan na may hindi siya hawak sa nangyayari. Nay, sabi niya, pinipilit panatagin ang boses, sana nag-text muna kayo. Biglaan lang naman, huwag kang mag-abala, saglit lang kami. Nay, baka malapit na kami, anak, naputol ang tawag. Nakatayo pa rin siya, hawak ang telepono, nang marinig niya si Joel na huminga ng mahaba. Pupunta sila rito? Tanong nito. Hindi ko alam na pupunta sila rito. Ulit nito. Mas malinaw. Sabi nila malapit na. Natahimik ang bahay. Mula sa TV, sumigaw ang commentator sa isang tres na naipasok, ngunit tila galing iyon sa malayong bahay ng ibang tao. Hindi ko sila pinapunta, sabi ni Lyra. Narinig niya agad kung gaano iyon kahina, pero darating sila, pwede ko silang tawagan uli, at sasabihin mo. Hindi siya agad nakasagot, ano nga ba? Huwag na kayong tumuloy dahil maiinis ang asawa ko. Huwag na kayong dumaan dahil hindi ko kayang makita kayong huminto sa tapat ng gate nang hindi inuuna ang takot sa loob ng bahay na ito. Sasabihin kong may lakad tayo, sabi niya sa huli. Sinungaling ka pa, sabi ni Joel, hindi malakas, ngunit may sakit na gilid ang tono. Hindi sapat na hindi ka marunong magtakda, gusto mo pa akong gawing dahilan. Hindi kita, wala akong sinabing sabihin mo na ako. Tumayo ito mula sa sofa. Pero ganyan naman palagi. Kapag pamilya mo, kahit sinong magsiksik dito, kailangan i-accommodate. Tapos ako pa ang lalabas na masama kapag hindi ako natuwa. Joel, 10 minuto lang, hindi mo naiintindihan. Subukan mo ring intindihin na hindi ko sila mapapabalik sa daan ng ganun-ganun. Kaya mo. Ayaw mo lang. Narinig ni Lyra ang pamilyar na pagtaas ng init sa loob niya. Hindi pa lubos na galit, ngunit yaong bahagyang pagtindig ng isang bagay na matagal nang nakayuko. Hindi sa ayaw, sabi niya. At ngayon ay hindi niya naitago ang panginginig ng boses. Nahihiya ako. Kanino? Sa kanila, sa sarili ko. Napatigil si Joel. Tiningnan siya nito na para bang may sinabi siyang bagay na hindi dapat ilabas. Bakit ka mahihiya? Tanong nito. Hindi na niya alam kung saan siya kukuha ng mahinahong sagot. Dahil simpleng pagdaan lang, parang kasalanan na agad. Saglit, napakaliit na saglit. Ngunit doon, sa pagitan ng tanong at tugon, may kung anong umusad sa mukha ni Joel. Hindi ganap na pagkagulat at hindi rin lubos na galit, kundi iyong matigas na pagkilala na may salitang lumampas sa hangganang dati niyang natitiyak na hindi tatawirin ni Lyra. Ganun pala tingin mo sa akin, sabi nito. Hindi, na simpleng pagdaan lang, gagawin kong kasalanan. Hindi ko sinabi na, iyan mismo ang sinabi mo. Alam niyang maaari pa siyang umatras. Maaari pa niyang sabihing mali ang pagkakabuo ng pangungusap niya. Maaari pa niyang buuin muli ang mga salitang mas hindi matalas, mas madaling lunukin. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng matagal na panahon, ang pagod ay hindi na lamang pag-uurong kundi may halong pagkasuklam sa sariling paulit-ulit na pagbura sa ibig sabihin ng sariling bibig. Minsan ganoon ang pakiramdam ko, sabi niya, mabagal ngunit malinaw. Tumawa si Joel ng maikli, walang saya. Pakiramdam, laging pakiramdam, parang wala akong ginagawang tama dito. Hindi iyon ang sabi ko. Ano? Na napapagod ako. Sa ano? Sa kakaisip kung paano magsasalita para hindi ka magalit. Hindi niya alam kung alin ang nauna niyang naramdaman pagkatapos sabihin iyon. Ginhawa o takot. Marahil magkasabay, at marahil iisa lang talaga ang anyo ng dalawang iyon, sa mga sandaling tuluyan kang lumalampas sa katahimikang matagal mong iningatan. Umigkas ang panga ni Joel. Lumapit ito ng 1, 2, 3 hakbang, hanggang halos wala ng pagitan sa kanila sa gitna ng sala. Talaga? Sabi nito. Ako pa ngayon ang pinagmumulan ng takot. Hindi niya alam kung dapat ba siyang umatras, ang katawan niya ang nagpasya. Kusa siyang napaurong ng kaunti, hanggang dumikit ang likod ng tuhod niya sa gilid ng upuan. Hindi ko sinasabing ikaw lang, sabi niya, kahit alam niyang mahina at magulo iyon. Pero ako rin, hindi sigaw, hindi pagbabanta. Gayunman,
Sa paraan ng pagkakahugot sa bawat salita ay nandoon ang bagay na mas matagal nang nakatira sa bahay na ito, kaysa sa alinmang paliwanag na naimbento niya para sa sarili. Nakarinig sila ng mahinang busina mula sa labas. Isang beses, dalawang beses. Pareho silang napalingon sa gate, naroon na marahil ang tricycle. Biglang naging napakaliit ng oras, napakaliit ng bahay, napakalaki ng posibilidad na may makarinig, makakita, makaramdam. Umayo si Joel ng tayo sa paraang ikinagulat ni Lyra sa sobrang bilis. Para itong pagsuot ng isa pang mukha. Sige, sabi nito, malamig na ang tono, papasukin mo. Hindi siya gumalaw agad, ano? Hindi ba gusto mo? Pamilya mo yan. May isa na namang busina sa labas. Kasunod noon ang pamilyar na boses ni Mika. Masigla at hindi maingat, tumatawag ng tita. Mula sa gate, kumirot ang sikmura ni Lyra. Lumakad siya patungo sa pinto sa mga hakbang na parang hindi sa kaniya. Habang inaabot niya ang susi sa sabitan sa may dingding, napansin niyang wala roon, ilang segundo bago niya naalalang si Joel nga pala ang may hawak lagi ng bagong susi. Hindi na niya kailangang humingi, lumampas ito sa tabi niya, at ito ang nagbukas ng gate. Nakatayo sa labas ang nanay niya, si Dina, at si Mika na may hawak na maliit na supot ng saging at isang lalagyan na balot ng tuwalya. Oh, ang layo ng nilakad namin. Biro ng ina, hingal ngunit nakangiti, ngumiti rin si Joel, maayos, magalang, at iyon marahil ang pinakamasakit sa lahat ang makitang kayang-kaya pala nitong gawin ang anyong ito ng napakakinis. Pasok po kayo, sabi nito. Sakto, wala naman kaming ginagawa. Sa loob ng halos 30 minuto, umupo silang parang karaniwang pamilya, tinanggap ni Lyra ang saging at ang halayang ube na ipinadala raw ng tiyahin nila. Nagtanong ang nanay niya tungkol sa bubong. Tinanong ni Joel ang pinsan nilang nagpa-check up. Pinuri ni Mika ang tuyo kanina na naamoy raw niya sa may pinto. May mga sandaling tumatawa ang lahat, at tuwing mangyayari iyon ay may pumipitik na kirot sa ilalim ng dibdib ni Lyra dahil hindi niya alam kung mas gugustuhin ba niyang manatiling ganoon. Ligtas sa mata ng iba, ngunit hindi tapat. O biglang may makapansin sa sobrang pilit ng ngiti niya. Minsan nagtagpo ang tingin nila ni Dina, saglit lang. Sapat para maramdaman ni Lyra na may nakikita ang kapatid niya. Hindi man kabuuan, ngunit ang isang anino nito, nang tumayo na ang mga bisita, para umalis, sikabi ng nanay niya, anak, umuwi ka minsan, pag may time. Opo, sagot ni Lyra, at ngayon ay wala nang idinugtong na titingnan ko. Doon siya lalo kinabahan, dahil naramdaman niyang napansin iyon ni Joel. Pagkasara ng gate, tahimik na tahimik ang bahay, hindi siya agad lumingon. Iniligpit muna niya ang basong ginamit ng mga bisita, kahit wala pang dahilan para magmadali. Narinig niya ang tunog ng lock sa gate, ang maingat, tiyak na click na dati maliit na bagay lang. Masaya ka na? Tanong ni Joel mula sa likod niya, hawak pa rin niya ang isang baso. Ano? Nakita mo? Pinapasok ko sila, kinausap ko sila ng maayos, ano pa ba ang gusto mo? Dahan-dahan niyang ibinaba ang baso sa lababo. Hindi ito tungkol sa may gusto pa ako. Talaga, kasi parang lagi ka namang may kulang. Humarap siya, hindi na siya sumisigaw sa loob. Mas nakakatakot marahil dahil parang may pagod ng malamig sa kaniya. Ayoko na ng ganito, sabi niya, sandaling walang gumalaw. Anong ganito? Tanong ni Joel. Iyong kailangan ko pang mangamba sa simpleng pagbisita. Iyong hawak mo lagi ang telepono ko. Iyong pati pag-uwi ko sa amin parang may kasalanan ako. Nagbago ang mukha ni Joel, hindi sa malaking paraan, kundi sa unti-unting pagkatigas ng paligid ng mata at bibig. Hawak ko ang telepono mo dahil wala kang pakialam kung sino ang tumatawag at kailan, sabi nito, at may asawa ka na. Hindi ka na pwedeng basta-basta. Hindi basta-basta ang gusto ko. Nanay at kapatid ko sila. At asawa mo ako. Hindi ibig sabihin nun wala na akong iba. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang lakas para sabihin iyon ng diretsyo. Marahil dahil ang presensya pa rin ng ina at pamangkin sa hangin ng sala, ay nag-iwan ng manipis na paalala na may mundo pa ring umiiral sa labas ng mga lock at tahimik na tanong. Ngunit pagkasabi pa lamang niya, alam na niyang may nabago, hindi sa bahay. Sa pagitan nilang dalawa, hindi sumigaw si Joel, lumapit lang ito at mula sa mesa ay kinuha ang telepono niya na naiwan doon matapos mag-alis ng mga plato. Anong ginagawa mo? Tanong niya. Kung ganyan ka magsalita, sabi ni Joel, baka kailangan mo munang matutong manahimik. Napasinghap siya nang makitang ipinasok nito ang telepono sa bulsa. Lumapit siya ng isang hakbang. Ibalik mo yan. Mamaya. Joel. Mamaya, ulit nito. At sa ikalawang pagkakataon, ay hindi na iyon mukhang usapan. Tumigil si Lyra. Hindi dahil sumunod siya,
kundi dahil sa mismong sandali ng pagtigil ay naramdaman niya ng malinaw, halos kasing linaw ng tunog ng lock sa gate, na may isang bahagi ng sarili niyang matagal nang nagsisikap magpaliwanag para sa kaniya. At may isa pang bahagi na ngayon lang nagsisimulang maniwala na hindi lahat ng bagay sa bahay na ito ay simpleng maling pakiramdam lamang. Kinagabihan, hindi niya agad naisip kung ano ang mas mabigat dalhin sa loob ng katawan, ang pagkawala ng telepono niya sa bulsa ni Joel, o ang pagkakakita niya, sa unang pagkakataon ng halos wala ng takip. Sa paraan kung paano ito magpasya para sa kaniya, nang hindi man lang kailangan pang itaas ang boses. Nakatayo lang siya sa may lababo, basa ang mga daliri sa banlaw, habang si Joel ay tila walang anumang pambihirang ginawa. Naglakad papunta sa sala at dinampot ang remote na para bang ang susunod na lohikal na kilos pagkaraan ng isang usapan ay ang manood ng balita. Ilang segundo siyang hindi gumalaw. May bahagi ng isip niyang nagsasabing magsalita ulit, ulitin ang ibalik mo yan. Lapitan ito, huwag hayaang lumipas ang sandaling iyon na tila maliit na bagay lamang. Ngunit may isa pang bahagi, iyong matagal nang naturuan ng bahay na ito na magbasa ng mga panganib bago pa man sila ganap na mangyari, ang humila sa kaniya paatras. Hindi dahil naniniwala siyang tama si Joel, hindi rin dahil wala na siyang gustong sabihin, kundi dahil sa paraang tumigas ang mukha nito nang huli niya itong tingnan. Alam niyang ang anumang karugtong ng usapan sa gabing iyon ay hindi na tungkol sa telepono lamang. Kaya tinuyo niya ang kamay sa lumang basahan, inilapag ang natitirang plato, at ipinagpatuloy ang mga dapat gawin, na para bang sapat ang pagkakasunod-sunod ng mga gawain, upang hindi siya matabunan ng pakiramdam na may mahalagang bahagi ng kanyang sarili ang pansamantalang inilagay sa bulsa ng ibang tao. Kailangang umasa siyang ibabalik kapag ito ang nakitang tamang oras. Habang nagwawalis siya ng maliliit na mumo sa ilalim ng mesa, naalala niya ang tanong ni Dina sa pwesto, ilang araw na ang nakaraan kung hindi ka okay. Hindi mo kailangang sabihin ng diretso, at sa alaala pa lang noon ay may kung anong napakaliit na kirot ang dumaan sa dibdib niya, hindi pa lubos na pagnanais humingi ng tulong. Ngunit hindi na rin iyong dating reflex na itulak palayo ang anumang pahiwatig ng pakikialam. Kapag napagod na pala ang isang tao, naisip niya, nagbabago ang anyo ng hiya. Dati ang ikinahihiya niya ay baka mapansin ng iba na hindi ganap na payapa ang bahay nila. Ngayon mas ikinahihiya niya ang dami ng beses na tinawag niyang simpleng pag-a-adjust ang mga bagay na, kung sa ibang babae niya maririnig, marahil matagal na niyang papangalanan ng iba. Nang matapos siya sa kusina, tahimik pa ring nanonood si Joel. Hindi siya tinawag, hindi rin sinabi kung nasaan ang telepono. Dumaan siya sa gilid ng sala, hawak ang basong ilalagay sana sa estante, at saglit silang nagkatinginan. Sa titig ni Joel ay walang lantad na galit. Ngunit nandoon ang malinaw na desisyong siya ang magtatakda kung kailan muling aagos ang mga karaniwang bagay. Ibinaba ni Lyra ang baso, saka pumasok sa silid at naupo sa gilid ng kama na hindi pa man lang nagpapalit ng damit. Mula sa sala, maririnig ang mahihinang boses sa telebisyon at paminsan-minsang pag-ubo ni Joel. Sa mga ganitong oras niya lalo na darama ang kakaibang lapit ng mga bahay sa eskinita. Manipis ang pagitan ng mga dingding, naririnig niya minsan ang pagtawa sa katabi. Ang maikling pagtatalo ng mag-asawang laging malakas magsalita, ang paghagod ng walis sa sementadong bakuran sa kabila. Naisip niya, hindi naman talaga sila nag-iisa. Napakaraming tainga sa paligid, napakaraming posibleng saksi. Ngunit sa kabila noon, may ilang katahimikan na nananatiling buo dahil walang malinaw na tunog na mahahawakan, walang sigaw, walang lagapak, walang pahiyaw na tulong. Tanging mga maliliit na pangyayaring madaling isalaysay sa paraang mas pabor sa kung sinong mas marunong magmukhang makatwiran. Naghintay siya ng halos 1 oras bago muling lumabas. Naabutan niyang naghahanda na si Joel matulog. Nasaan ang telepono ko? Tanong niya, at ipinagtaka niya sa sarili na hindi na kasing taas ng kaba ang boses niya, gaya ng inaasahan, napatingin sa kaniya si Joel, habang tinutupi ang damit na pambahay. Bakit? Kailangan ko. Para saan? Baka may mag-message. Kung importante, bukas na yon. Joel. Hindi siya sumigaw, hindi rin nakiusap. Marahil iyon ang ikinagulat nito ng bahagya. Ibabalik ko bukas, sabi ni Joel, at ipinagpatuloy ang pagtupi. Hindi ka muna marunong gumamit niyan ng maayos kapag mainit ang ulo mo. Gusto sana niyang tanungin kung kailan pa naging bagay, na pinapahiram lamang ang sarili niyang telepono, depende sa pagsusuri ng asawa sa emosyon niya. Ngunit pinili niyang tumahimik ng ilang segundo upang hindi magmadali ang anumang sasabihin niya. Hindi ko iningay ang usapan, sabi niya. Hindi ako nakipagsigawan.
Hindi kailangan sumigaw para maging bastos. Bastos ba ako dahil nagsabi ako ng totoo? Huminto ang kamay ni Joel, iyon lang, isang maliit na hinto. Ngunit alam na ni Lyra ang kahulugan noon sa mga nakaraang buwan, may naabot siyang salita na itinuturing nitong paglabag. Ang totoo, ulit ni Joel, at ngayon ay nakatingin na ng tuwid, ay masyado ka ng malakas ang loob dahil alam mong hindi kita pinapahiya. Tila may malamig na tubig na ibinuhos sa batok niya. Sa unang dinig, pwede iyong magmukhang magandang bagay, halos kabutihan pa nga, ngunit sa ilalim noon ay may pamilyar na bigat na hindi niya na kailangang himayin ng husto upang maramdaman. Hindi ko hinihingi na pahiyain mo ako, sabi niya, dahan-dahan. Ang hinihingi ko lang, huwag mong kunin ang mga bagay ko, dahil lang hindi mo gusto ang sinabi ko. Mga bagay mo, umikli ang tawa ni Joel. Lahat na lang sayo, telepono mo, pamilya mo, oras mo, saan ba papasok itong bahay natin? Ang salitang bahay natin ay tumama sa kanya ng kakaiba. Laging ganito, maglalabas si Joel ng isang gawing tila pribadong pag-angkin, at sa loob noon ay ihahalo ang mga bagay na dapat pantay na pinamamahalaan, at ang mga bagay na, sa simpleng sentido, hindi naman dapat kinukuha. Nandito naman ako, sabi ni Lyra. Hindi ba sapat yon? Hindi, mabilis na sagot ni Joel, at sa bilis na iyon ay may mas matandang katotohanan kaysa sa mismong pag-uusap na ito. Hindi sapat ang katawan lang, kung nandito ka pero laging nakatingin sa labas, anong klaseng pag-aasawa yon? Hindi siya agad sumagot. Pinag-isipan niya kung papasok ba siya muli sa mga parehong liko ng usapang ito, iyong pag-uurirat sa salitang labas, sa paano naging pagtitig sa labas ang simpleng pagsagot sa tawag ng ina o pag-abot ng Tupperware mula sa kapatid, ngunit pagod siya. At sa pagod na iyon, may kakaibang linaw. Hindi siya nito kausap para magkaintindihan. Kinakausap siya nito para mailagay muli sa ayos ang puwersa sa pagitan nila. Ibalik mo bukas, sabi niya sa huli, kailangan ko sa umaga. Walang sagot. Ngunit nang humiga na sila maya-maya, naramdaman niyang may ipinatong si Joel sa ibabaw ng cabinet sa gilid ng kama. Hindi niya agad kinuha. Hinintay niyang humiga rin ito, at pumikit, saka pa lamang niya inabot ang telepono. Walang basag, walang kakaibang itsura. Ngunit pakiramdam niya ay may nabago sa mismong timbang nito sa kamay niya. Pinindot niya ang screen ng maingat, hindi upang maghalungkat sa posibleng binasa ni Joel, dahil hindi niya alam kung mas makabubuti ba sa kaniya na malaman iyon kundi upang tiyaking nasa kaniya pa rin ito. May 3 unread messages, isa mula sa load promo, isa mula kay Dina na, nakauwi na kami, at isa mula sa nanay niya na, salamat anak, ang dalawang huling iyon ang lalo niyang ikinabigat. Wala man lang pahiwatig ng anumang napansin. Walang napansin naming tahimik ka, walang okay ka lang ba? Nakakagaan sana kung gayon, ngunit sa halip ay may pakiramdam siyang lalo siyang nag-iisa sa loob ng sariling pagkalito, na para bang ang pinakapinoprotektahan niya sa dami ng pag-iwas ay hindi lamang si Joel o ang anyo ng pagsasama nila sa harap ng iba, kundi pati ang huling karapatan niyang sabihing, baka nagkakamali lang siya sa laki ng problema. Kinabukasan, hindi niya sinagot ang message ni Dina agad. Nilagyan niya muna ng tubig ang sinaing, pinakuluan ang kape, at inayos ang panyo sa ilalim ng batok bago niya binuksan ang maliit na usapan nila sa messenger. Ilang salita lang ang gusto niyang i-type, nakauwi na rin kami. Pero sa simpleng pangungusap na iyon, napakarami niyang biglang kailangang isipin, gaano kahaba ang pwedeng itagal ng paghihintay bago magmukhang may ibig sabihin. Kapag masyadong maigsi ang sagot, magtataka ba si Dina? Kapag medyo mas mahaba, mababasa ba iyon ni Joel kung maiwan niyang nakaharap sa mesa ang telepono? Nakaupo siya sa dulo ng kama, hawak ang telepono sa dalawang kamay, nang buksan ni Joel ang pinto ng silid at matagpuan siyang ganoon. Kanino yan? Tanong nito, karaniwan ang tono. Kay Dina. Anong kailangan? Wala. Nagsabi lang na nakauwi na sila. Tumango si Joel at pumasok upang kumuha ng tuwalya. Mabuti. Hindi malinaw kung bakit sinabi pa niya iyon. Wala namang idinudulot na impormasyon ang mabuti. Ngunit sa bahay na ito, napakaraming salitang wala sa unang tingin ang tunay na laman kundi ang pagpapaalala kung aling posisyon ang dapat mong balik-balikan kapag nagsisimula kang lumihis. Nang umalis si Joel papuntang banyo, mabilis na nag-reply si Lyra ng sige. Salamat sa dala ni Nay. Ipinadala niya iyon na may pakiramdam na parang may tinatakas at agad din naman siyang napahiya sa sarili. Salamat sa dala ni Nay. Iyon lang. Ngunit bakit kailangan pa niyang magmadali? Bakit kailangan niyang makaramdam ng kakaibang pag-iingat sa isang pangungusap na para bang may laman na lihim? Buong araw iyong sumasama sa kaniya,
nakahalong mapaklang tanong habang nagbabalot siya ng suman at nagbibigay ng sukli. Minsan, may babae sa katabing pwesto na nagkwento tungkol sa hipag nito na umalis muna raw sa bahay matapos ang isa na namang gulong hindi naman daw pisikal, pero nakakabaliw sa isip. Nagtawanan ng kaunti ang mga kasama nila, iyong tawang may halong pakikiusyoso at pag-iwas sa kabigatan ng paksa. Mahirap yan pag walang marka, sabi ni Aling Tess habang nag-aayos ng pandesal. Sa labas, akala mo maarte lang. Pero pag ikaw na nasa loob, iba rin. Narinig ni Lyra ang sariling kumakabog sa loob ng tainga, hindi siya sumabat, hindi siya nagtanong. Ngunit sa buong sumunod na oras, paulit-ulit sa isip niya ang pariralang iyon, pag walang marka. Parang bigla siyang may hinawakang piraso ng salitang matagal nang wala, hindi eksaktong paglalarawan ng lahat, hindi pa sapat upang tawagin itong ganito o ganoon nang walang pag-aatubili. Ngunit may kung anong umayo sa loob niya. Hindi lahat ng sugat na isip niya ay naghihintay ng pasa para payagang tawaging sugat. Nang umuwi siya ng hapon, nadatnan niyang wala sa bahay si Joel. Hindi naman kakaiba iyon, may mga araw talagang umaalis ito para sa supplier ng mga piyesa sa motor shop na tinutulungan minsan ng pinsan nito. Gayunman, sa sandaling makita ni Lyra ang bahay na bukas at walang laman, may kakaiba siyang naramdamang luwag sa batok at dibdib, na agad niyang ikinahiya, hindi pa man siya nakakahubad ng tsinelas. Naisip na niya ang lahat ng posibleng gawin sa oras na wala si Joel, tawagan ang nanay niya ng mahaba, mag-message kay Dina ng totoo. Ilabas ang lumang bag sa ilalim ng kama, at tingnang mabuti kung ano ang meron pa siyang sariling perang na itatabi mula sa sukli sa pwesto. Sa kabila ng dami ng sumagi sa kaniya, wala siyang agad ginawa, umupo muna siya sa gilid ng upuan sa sala, at pinakinggan ang bahay, napakatahimik. Maririnig ang tricycle sa malayo, ang boses ng nagtitinda ng fishball, ang pagaspas ng kurtina sa bintanang kalahating bukas. Nakakagulat na may sariling tunog pala ang isang bahay kapag wala ang taong matagal mong sinusukat. Hindi iyon basta kawalan lamang, parang may espasyong muling bumabalik sa dating laki. Doon niya binuksan ang telepono at tinawagan ang ina. Halos agad itong sumagot, "Anak, Nay, ba't parang mahina boses mo? Galing lang sa trabaho. Pagod ka lagi." May maikling katahimikan. Alam niyang iyon na sana ang pinakamadaling pasukan upang magsabi ng kahit maliit na totoo. Ngunit natuklasan niyang ang katotohanan, kapag matagal mong itinatago hindi lamang sa iba, kundi pati sa sarili mo, ay nagiging parang bagay na hindi mo maiahon ng biglaan. Parang may timbang na hindi mo nasukat, at kapag hinatak mo ng walang tiyempo, ikaw mismo ang mabubuwal. "Kumusta kayo?" Tanong niya sa halip. Nagsalita ang ina tungkol sa ulan, sa tuition ng pinsan, sa rayuma, sa halayang nagustuhan daw ni Mika sa kanila, kahit wala na itong natikman dahil iniuwi rin agad ni Dina ang natira. Karaniwang mga bagay, magaan, halos nakakaiyak sa kasimplehan. "Anak," sabi ng ina paglaon, "may pag-iingat na hindi nito madalas gamitin noon. Kung gusto mo umuwi rito kahit ilang araw lang, umuwi ka." Natahimik siya, hindi dahil sa gulat na ganap, kundi dahil sa paraan ng pagsabi nito walang usisa, walang pagpilit, parang isang pintuang matagal ng bukas, ngunit ngayon lang niya muling napansin. "Wala naman pong dahilan," sabi niya, at agad niyang naramdaman ang lungkot ng sariling boses. "Hindi ko sinabing may dahilan," sagot ng ina. "Sabi ko lang, kung gusto mo. Namimiss ka na rin namin." Nilingon niya ang pinto, bagaman alam niyang wala roon si Joel. "Titingnan ko po." Nang sabihin niya iyon, hindi na iyon ang dati niyang panangga. Mas masakit na pakinggan ngayon, dahil alam niyang naroon na ang isang maliit na anyo ng gusto sa loob. Pagkababa ng tawag, matagal siyang naupo ng walang ginagawa. Tinitigan niya ang lumang altar sa sulok ng sala, ang maliit na imahe ng Santo Niño na nabigyan sila noong kasal, ang plastik na bulaklak na kupas na ang pula, at naisip niya ang kakaibang ugali ng Pag-asa sa mga katulad niyang babae. Hindi pala ito laging anyong paglalakas loob. Minsan ang pag-asa ay ang pinakabanayad na bagay, ang pagpayag lamang na amining may bahagi sa iyo na nais pa ring mabuhay nang hindi laging nagbabantay. Nang gabing bumalik si Joel, may dala itong sardinas at tinapay. Karaniwan ang kilos, pati ang tanong na kumain ka na ba, at ang sunod na traffic sa kanto. Kung hindi pa niya nakausap ang ina ng hapon, marahil madali na naman siyang maanod pabalik sa dating gawin ng pagdududa sa sarili, ngunit may naitawid na siyang isang maliit na tulay sa loob niya. At dahil doon, kahit magaan ang paligid, hindi naganap na nabubura ang malinaw na hugis ng mga nangyari noong mga nakaraang araw. Sa hapunan, sinabi ni Joel na baka sa susunod na linggo ay may pupuntahan itong shop sa kabilang bayan at baka gabi na makauwi.
Kaya mo naman siguro mag-isa, sabi nito, halos may biro pa. Dati, marahil sasagot si Lira ng oo naman at may kaunting saya sa isip sa posibilidad ng isang tahimik na gabi. Ngayon, sumagi sa kaniya na kahit ang isang pangyayaring tulad nito ang wala si Joel, ng ilang oras ay hindi niya na mahawakan ng simple. May halo ng pagtanaw sa pagkakataong makaluwag at pag-aalala kung may ibig sabihin ba itong sinusukat ni Joel sa kaniya. Oo, sabi niya lamang. Bakit? Tanong ni Joel. Parang wala kang gana, pagod lang. Matagal siyang tiningnan nito, pagkatapos ay tumango at ipinagpatuloy ang pagkain. Sa mga sumunod na araw, hindi naman lumala sa lantad ang mga bagay. Iyon marahil ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi naging madali para kay Lira ang magpasya sa anumang susunod niyang gagawin. May mga sandaling tila bumabalik sa dating tino si Joel. Hindi nito kinukuha ang telepono niya, hindi ito nagtatanong, nang pabalik-balik kung nasaan siya. Hinahayaan pa siyang makipag-usap sa labas ng bahay, ng ilang minuto kapag may tumawag mula sa pwesto. Ngunit sa gitna ng mga ginhawang iyon, naroon pa rin ang mga maliliit na paalala. Kapag medyo humahaba ang tawag niya kay Dina, bigla itong daraan sa likod niya na tila may kukunin lamang. Kapag binabanggit ng ina ang pag-uwi niya sa fiesta sa susunod na buwan, sasabihin ni Joel sa gabing iyon na sayang naman ang pamasahe kung saglit lang. Kapag masaya ang kwento niya tungkol sa mga pamangkin, babanat ito ng mabuti pa doon, aliw ka, hindi iyon laging galit, hindi rin lantad na pagbabawal. Ngunit sapat na upang maramdaman niyang bawat hibla ng ugnayan niya sa labas ay kailangang dumaan muna sa makitid na butas bago payagang manatili. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga lumang resibo sa drawer ng cabinet, may nakita siyang maliit na sobre na matagal na niyang hindi binubuksan. Nasa loob noon ang ilang daang pisong naitabi niya pa mula sa mga bigay noong Pasko at isang pares ng hikaw na ginto-gintuan lamang ngunit mukhang disente pa. Hindi iyon kalakihan. Hindi rin tunay na sagot sa anumang mas malaki. Ngunit nang mahawakan niya ang sobre, may kakaibang bigat sa dibdib niyang kasabay ng ginhawa. Hindi dahil balak na niyang umalis agad. Sa totoo lang, hindi pa niya alam kung kaya ba niya. Hindi pa niya alam kung ang gusto niyang umalis ay ang buong buhay na ito o ang paraan lamang ng pamumuhay niya sa loob nito. Ngunit ang pagkakaroon ng isang bagay na malinaw na sa kanya, hindi bahagi ng pinagsasaluhang pera, hindi kailangang ipaliwanag, ay nakapagpaalala na may natira pa siyang sariling sulok. Muling sumagi sa isip niya ang sinabi ng ina, kung gusto mo umuwi rito kahit ilang araw lang. Hindi pa iyon naging plano, ngunit hindi na rin iyon imposible lamang. Nang gabing iyon, ipinangako niya sa sariling hindi niya ilalagay muli sa parehong drawer ang sobre. Itinago niya iyon sa loob ng lumang punda sa ilalim ng nakatiklop na kumot, sa parte ng aparador na bihirang galawin ni Joel. Habang ginagawa niya iyon, kinailangan niyang pigilan ang sariling huwag manginig. Sa isang banda, halos katawa-tawa, ilang pera lang at isang hikaw. Sa kabilang banda, pakiramdam niya'y lumalabag siya sa isang batas na hindi naman kailanman binigkas ng buo, ngunit matagal na niyang sinusunod. Ang huwag magkaroon ng anumang hindi dumaraan sa pahintulot ng katahimikan sa bahay na ito. Hindi niya naisip na mapapansin agad ni Joel ang pagbabago sa kaniya, ngunit napansin nito, hindi sa sobre, hindi sa tawag sa ina, kundi marahil sa paraan ng pagtingin niya ngayon, sa kaunting pagkaantala, bago siya sumagot, sa hindi na kasing agarang pag-urong ng tingin kapag sila'y magkausap. Isang gabi, habang nagkakape sila matapos kumain, sinabi ni Joel, parang lumalayo ka. Hindi niya agad alam kung sasagot ba ng tapat o maghahanap ng malambot na paliwanag. Pagod lang siguro, sabi niya. Hindi. Iba. Nasa sala sila noon. Naka-off ang TV. Sa labas, umuulan ng marahan at may tumutulong tubig mula sa dulo ng bubong. Paano yung iba? Tanong niya. Parang may sarili ka nang iniisip. Halos mapangiti siya sa pait ng pagkatumpak noon. Noon pa man may sarili na siyang iniisip. Ang kaibahan lang marahil ay hindi na niya ganap na naitinatago sa paraan ng pag-upo at paghinga. Lahat naman ng tao may iniisip. Sabi niya. Hindi lahat inililihim. Naramdaman niyang muli ang dating pagkapit ng usapan sa makitid nitong sentro. Dati, gugustuhin na niyang iwaksi iyon sa pamamagitan ng pag-iba ng paksa. Ngunit pagod na siyang laging siya ang umaatras. Kahit naman sabihin ko, sabi niya, parang may sarili ka ring interpretasyon, so ako ang problema, hindi ko sinabing ganoon. Pero doon lagi napupunta. Napabuntong hininga siya. Hindi ba pwedeng napapagod lang akong laging kailangang magpaliwanag? Kanino ka ba nagpapaliwanag? Hindi ba sa asawa mo? Naroon na naman ang salitang asawa.
Laging inilalabas sa mga oras na kailangan nitong maging mas malaki ang karapatan kaysa sa mismong taong kaharap niya. Asawa kita, sagot niya, at sa pagsasabi noon ay nagulat siya sa sariling katatagan, pero hindi ibig sabihin wala na akong sariling pagod. Tahimik si Joel, matagal, pagkatapos ay tumayo at lumapit sa bintana. Minsan, sabi nito, nakatalikod, hindi ko na alam kung bakit parang lagi mong iniisip na kinukontra kita. Napatingin si Lyra sa gilid ng mukha nito, sa anino ng panga, sa kamay na nakasandal sa rehas ng bintana. May kalungkutan sa likod ng mga balikat ni Joel, o marahil gusto lamang niya iyong makita dahil mas madaling maghanap ng sugat sa taong nananakit, kaysa tanggapin na pwedeng may sugat nga ito at nananakit pa rin. Hindi ko iniisip lagi, sabi niya. Minsan nararamdaman ko lang. Pakiramdam na naman. Oo. At kailan ka maniniwalang hindi lahat ng pakiramdam mo totoo? Hindi siya nakasagot agad. Marahil dahil may bahagi sa kaniya na iyon mismo ang matagal nang itinuturo sa sarili. Ngunit sa parehong sandali, may ibang bahagi na tahimik nang tumututol. At kailan ka maniniwalang hindi dahil hindi kita napipisil o nasisigawan, okay na lahat, hindi niya sinasadyang nasabi. Pagkasabi pa lang niya, naramdaman na niya ang pagbigat ng hangin. Bumaling si Joel. Sa mukha nito ay hindi ang galit na mabilis at mainit, kundi ang mas delikadong anyo ng katahimikang halos walang emosyon. Iyon ang tingin mo sa akin, tanong nito, na kailangan kitang sigawan o saktan para magmukha akong masama. Hindi iyon ang sabi ko, pero iyon ang gusto mong ipaintindi. Ang gusto kong ipaintindi, at dito na niya naramdaman ang pagkapunit ng takot sa loob niya sa mismong gilid kung saan ito pinakamatagal nakasalalay, ay may mga bagay na hindi naman kailangang umabot doon para masaktan ako. Napakaliit ng ulan sa labas. Halos ambon na lamang. Ngunit sa katahimikan sa pagitan nila, parang lumakas ang bawat tulo, lumakad si Joel pabalik sa lamesa at naupo, maingat, halos masyadong maingat. Kung ganyan kalala ang tingin mo sa pagsasama natin, sabi nito, bakit ka pa nandito? Napalunok si Lyra. Maraming maaring sagot. Dahil mahal pa rin kita sa mga oras na hindi kita maintindihan, dahil hindi ko alam kung tama ba ang pangalan ko sa lahat ng ito. Dahil nahihiya ako, dahil natatakot ako sa magiging itsura ko kapag sinabi kong hindi ko kaya. Dahil sa kultura ng mga bahay na pinanggalingan ko, hindi basta-basta inuunat ang salitang umalis maliban kung may mga basag na talagang hindi na kayang idikit. Dahil matagal ko nang inisip na ang pagtitiis ay anyo ng kabanalan kung tahimik at maayos ang labas. Wala sa mga ito ang lumabas. Hindi ko alam, sabi niya sa huli, at iyon marahil ang pinakaunang buong totoo na naibigay niya kay Joel sa loob ng matagal na panahon. Kumurap si Joel. Parang hindi rin ito inaasahan ang ganoong sagot. At sa sandaling iyon, may kung anong nagbago, hindi sa paligid, kundi sa loob ni Lyra, sapagkat sa pagsasabing, hindi ko alam, hindi siya humingi ng tawad, hindi niya binawi. Hindi rin niya ginawang mas magaan. Pinayagan niya lamang na umiral ang kawalan ng kasiguruhan bilang katotohanan, at marahil iyon ang unang anyo ng paglabas, kahit nasa loob pa rin siya ng parehong bahay. Sumunod ang mga araw na tila nakabitin sa gilid ng kung anong hindi pa bumabagsak. Hindi naging marahas si Joel. Sa ilang pagkakataon pa nga ay tila nag-ingat ito, marahil dahil ramdam nitong may nailabas si Lyra na hindi na ganap maibabalik sa dating tikong. Ngunit may tigas na lalo ring namuo. Hindi na ito gaanong nagtatanong kung saan siya pupunta, sa halip ay tila mas tahimik na nagmamasid. Kapag uuwi siya, nandoon ang tingin sa oras. Kapag magsa-silent siya ng telepono para sa pwesto, sasabihin nitong, baka may tumawag na importante. Kapag mabagal ang reply niya sa chat, isang noted lang ang isasagot nito pagdating niya sa bahay. Minsan, mas mahirap pala ang malamig na anyo ng pagpipigil kaysa sa lantad na pagbabawal, dahil mas madaling masisi ng isang babae ang sariling imahinasyon kapag wala namang eksaktong matuturo. Ngunit hindi na gaya ng dati si Lyra. Nagsimula siyang tumawag sa ina ng mas regular, kahit maiikli lang. Hindi siya laging nagsasabi ng totoo. Hindi pa rin. Ngunit hindi na rin laging paurong ang bawat salita. Minsan, isang Martes ng hapon, habang naglalakad pa uwi, tumawag si Dina, at sinabi niyang baka mapadaan ito sa palengke ulit sa susunod na linggo. Dati, marahil agad siyang magsasabing tingnan muna natin. Ngayon, ang sabi niya ay text mo ako pag andoon ka. Pagkababa ng tawag, kinabahan siya. Hindi pa iyon malaking bagay, ngunit napansin niyang sa unang pagkakataon, may desisyon siyang ginawa nang hindi muna inaayos ang anyo nito sa posibleng reaksyon ni Joel. Nang sabihin niya iyon kay Joel ng gabing iyon, hindi ito sumigaw. Talaga, tanong nito.
Baka naman may ipapadala ulit. Hindi ko pa alam, sabi niya mapapadaan. Ang hilig naman nila dumaan. Napatingin siya. Kapatid ko siya. Narinig ko. Wala nang kasunod, ngunit naroon ang dating tusok. Gayunman, hindi na siya umatras. Sasabihin ko lang para alam mo. Kumibot ang bibig ni Joel, halos ngiti, ngunit wala ring lambot. Kailangan ko pala malaman lahat ng kilos nila, pero ang dami mong hindi masabi sa akin. Hindi na siya sumagot, ngunit sa gabing iyon, hindi na siya napaiyak sa banyo, tulad ng dati kapag may mga salitang kumakapit sa balat niya. Naupo lang siya sa takip ng inidoro at huminga ng malalim hanggang humupa ang panginginig ng kamay. Minsan ang lakas, naisip niya, ay hindi iyong biglang marunong sumagot sa lahat. Minsan ito ay ang hindi na tuluyang madurog sa bawat maliit na tusok. Dumating ang araw na kailangan ngang pumunta si Joel sa kabilang bayan para sa shop. Mula umaga pa lang ay may kakaibang katahimikan sa bahay. Hindi sila nag-away, hindi rin naging maamo ng husto. Nagkape sila, kumain ng pandesal, at ilang praktikal na usapan lang ang lumipad. Sa pagitan nila may asin pa ba, pakibantayan ang nilabhan sa likod kung uulan, baka gabihin ako. Nang palabas na si Joel, huminto ito sa may pinto at nagsabi ng, "Huwag kang aalis ng gabi." "Wala naman akong lakad," sagot niya. "Sige, umalis ito." Nakatayo si Lyra sa gitna ng sala nang marinig ang pag-andar ng motor palayo. Hindi niya agad alam ang gagawin sa gabing biglang lumaki. Nagsaing siya, nagwalis, naglinis ng mesa, naligo ng mas mabagal kaysa karaniwan. Habang sinusuklay ang buhok sa harap ng maliit na salamin, nakita niyang may bahagyang pagbabago sa sariling mukha sa nakalipas na mga buwan, hindi namayat ng sobra, hindi rin lubos na nag-iba. Ngunit may kung anong pagpipigil sa paligid ng bibig, na parang natuto na itong huwag umasa sa biglang pagluwag. 7:00 pa lang ay tapos na ang lahat ng gawain. Umupo siya sa sala at tinawagan si Dina. Hindi niya pinagplanuhan ang sasabihin. Nang sumagot ang kapatid, may ingay ng TV at bata sa background. "Ate, pwede ka bang makinig lang?" Tanong ni Lyra, at sa mismong sandali ng pagsasabi noon ay naramdaman niya ang buong bigat ng tinahak niyang daan mula sa mga naunang linggo. Hindi pa ito kumpisal, hindi pa ganap na paghingi ng saklolo, ngunit hindi na rin ito basta kumusta lang. Tumahimik si Dina. "Oo." Napapikit si Lyra. "Hindi ko pa alam kung paano sasabihin. Hindi mo kailangang ayusin agad." Napatulo ang luha niya, hindi dahil sa anumang matinding sinabi ng kapatid, kundi dahil sa kabaligtaran noon, sa hindi pagpilit, sa hindi paghila, sa pagbibigay sa kaniya ng isang espasyong hindi kailangang agad pangalanan ang lahat para maging totoo. Dahan-dahan, putol-putol, sinabi niya ang ilan, hindi lahat, hindi pa niya kayang ilatag ang bawat detalye, at marahil hindi pa rin niya buo na nauunawaan ang lahat. Sinabi niya ang tungkol sa susi, sa mga tawag na sinasagot para sa kaniya. Sa teleponong kinuha ng gabing dumalaw sila, sa pakiramdam na kailangan niyang timbangin ang bawat salitang may kinalaman sa pamilya nila, hindi niya sinabi na natatakot siya sa bawat gabi. Hindi rin niya sinabi ang ilang sandaling nakatayo si Joel sa pintuan ng kusina, at parang lumiit ang paligid, ngunit marahil sapat na ang mga sinabi niya. Dahil sa kabilang linya, narinig niya ang pagbabago sa paghinga ni Dina. "Ate," sabi nito, sobrang hina, "umuwi ka muna rito." Niyakap ni Lyra ang sariling baywang gamit ang libreng kamay. "Hindi ko alam, kahit ilang araw lang. Kapag umalis ako ng basta, lalo lang." Hindi niya tinapos. "Hindi mo kailangang ipaliwanag lahat ngayong gabi," sabi ni Dina, "pero hindi ka nag-iisa dito, at hindi ka baliw." Ang huling pangungusap ang tuluyang nagpayanig sa kaniya. Hindi ka baliw, hindi dramatiko, hindi rin bago sa mundo. Ngunit sa loob ng napakahabang panahon ng pagdududa sa sarili, parang may kamay na dahan-dahang humawak sa kanyang baba, at itinuwid ang mukha niya sa direksyong matagal niyang iniiwasan. Hindi siya baliw. Maaaring malito, maaaring mahiya, maaaring mahal pa rin ang isang taong nakakasakit sa paraang mahirap ikwento, ngunit hindi baliw. Matagal silang nag-usap, hindi plano, hindi taktika. Tanging mga munting bagay muna. Kung gusto niyang umuwi sa kanila sa linggo, sabihing tutulungan muna ang ina sa bahay. Kung ayaw pa niya, pwede namang si Dina ang pumunta sa palengke, at sabayan lang siya umuwi ng kaunti, kung kailangan niya ng ekstrang perang hindi dadaanin, sa tanong ni Joel. May naitabi raw silang kaunti ni Nay. Hindi niya ipinangako ang anuman, hindi rin siya pinilit ni Dina. Nang ibaba niya ang tawag, tahimik na ang bahay, ngunit hindi na iyon katulad ng mga katahimikang dati pumipiga sa dibdib niya. May bigat pa rin, oo, ngunit hindi na iyon saradong sisidlan. Para bang may maliit na siwang na sa wakas, at may hangin mula sa labas,
umuwi si Joel ng halos alas 10. May dala itong pagod sa balikat at amoy ng ulan at kalsada. Gising ka pa? Tanong nito nang makita siyang nasa sala. Oo. Ba't madilim? Hindi ko lang binuksan lahat, tumango ito at pumasok. Sa ibang gabi, marahil magmamadali siyang mag-init ng pagkain at magtanong kung kumain na. Ginawa pa rin naman niya iyon, ngunit hindi na mula sa parehong pagkataranta. Habang kumakain si Joel, napansin niyang tumitingin ito sa kaniya ng pahapyaw, waring sinusukat ang kung anong pagbabago. Tahimik ka, sabi nito, pagod lang. Matagal itong ngumunguya bago nagsalita, mukhang hindi lang pagod. Napatingin siya sa mesa. Kung minsan, sa gitna ng lahat ng inis at takot, ayaw pa rin niyang ganap na isipin si Joel bilang isang taong walang pakiramdam. Dahil nakikita niyang nararamdaman din nito kapag may nag-iiba. Ang problema, marahil, ay hindi kawalan ng pakiramdam kundi ang paraan ng paggamit nito sa nararamdaman upang ibalik sa lugar ang gusto nitong kaayusan. Nag-isip lang ako, sabi niya, tungkol saan? Ang lumang lira ay malamang sasagot ng wala, o kung ano-anong praktikal na bagay. Ngunit may naihayag na siya kay Dina ngayong gabi, at ang paglabas ng unang totoo, ay tila nag-iwan ng manipis na ugat ng tapang. Tungkol sa akin, sabi niya, tumingala si Joel. Anong ibig sabihin yan? Na matagal na akong laging nag-a-adjust, pumirmi ang hangin, at, tanong nito pagkaraan, at napapagod na ako. Hindi sumagot si Joel agad, hindi rin ito nagtaas ng boses. Ibinabalang nito ang kutsara at pinunasan ang bibig. Anong gusto mong mangyari? Sa tanong na iyon, naramdaman ni Lyra ang kabog sa lalamunan, hindi pa rin niya alam ang buong sagot. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, may alam na siya sa hindi niya gusto. Gusto kong makahinga, sabi niya, at halos natawa siya sa sariling pagpili ng salita dahil napakasimple, halos walang saysay sa unang tingin. Ngunit iyon ang pinakatumpak. Dito, tanong ni Joel, at ang salitang iyon ay may laman ng hindi na kailangang ipaliwanag. Hindi na niya agad sinagot. Tumingin siya sa pinto, sa bintana, sa boltahe ng ilaw na bahagyang nanginginig, sa mesa kung saan madalas ilapag ang telepono niyang tila laging pwedeng damputin, sa bahay na minsan niyang inisip na sapat na ang pagmamahal at tiyaga para manatiling maluwag. Nang ibinalik niya ang tingin kay Joel, alam niyang hindi pa ito wakas ng anuman. Hindi pa siya handa, hindi pa ring malinaw ang lahat ng susunod. Ngunit malinaw ang bigat sa loob niya ay hindi na kayang ipagkasya muli sa lumang pangalan ng simpleng pag-a-adjust lamang. Hindi ko pa alam, sabi niya, mas tahimik ngunit mas buo kaysa noon, pero hindi na pwedeng ganito lang lagi. Hindi na pwedeng ganito lang lagi. Pagkasabi niya noon, hindi naman agad bumagsak ang anumang matagal nang nakabitin sa pagitan nila. Iyon marahil ang una niyang napansin pagkaraan, habang nakaupo pa rin si Joel sa lamesa, at unti-unting lumalamig ang sabaw sa mangkok nito. Na napakaraming sandali sa buhay ang hindi sumusunod sa gawin ng mga eksenang inaasahan ng mga tao kapag iniisip ang salitang wakas. Walang biglang pag-igik ng upuan, walang paghampas ng pinto, walang mga salitang sadyang ginawa upang sirain ang lahat sa isang gabing lamang. Sa halip, tiningnan siya ni Joel ng matagal. Iyong tinging hindi na lamang sumusukat kundi tila naghahanap ng lumang pormasyon ng mukha. Nilira na sanay itong kausapin iyong mabilis umatras. Mabilis humingi ng tawad, mabilis magsabing mali ang pagkakabuo ng salita. Nang hindi iyon lumitaw, ibinaba ni Joel ang tingin sa mangkok, kumuha ng tubig at uminom ng dahan-dahan. Pagod ka lang, sabi nito sa wakas. Hindi malakas, hindi rin may lambing, tila nagsasaad lamang ng bagay na gusto nitong manatiling totoo. Dahil iyon ang pinakakayang hawakan. Baka pareho lang tayong pagod. Dati, marahil, kakapit si Lyra sa pangungusap na iyon. Pagod lang. Isang maliit at kagalang-galang na paliwanag, sapat upang isara muli ang pinto sa anumang mas mahirap pangalanan. Ngunit may naibulalas na siyang ilang totoo kay Dina, at may isa na rin kay Joel na hindi na niya gustong bawiin. Hindi lang pagod, sabi niya. Nang marinig niya ang sariling boses, hindi iyon matapang sa paraang madalas ilarawan ng mga tao, sa mga kwentong gusto nilang gawing malinaw ang tama at mali. Nanginginig pa rin ng bahagya. May hiya pa rin. May bahagi pa ring natatakot na baka pag nilinaw niya ang sarili, siya rin ang mapatunayan sa huling mali, ngunit buo ang pangungusap. Matagal na. Nagsalubong ang mga kilay ni Joel, hindi sa malaking galit kundi sa pagpipigil. At ano ang gusto mong sabihin sa salitang iyon? Napatingin si Lyra sa lamesa, sa bahid ng mantika malapit sa plato, sa kislap ng kutsara sa ilaw, at inisip niyang marahil ito, ang isa sa mga huling biyaya ng karaniwang bagay na habang ang mga tao
ay naghahanap ng salitang pwedeng makasugat o magligtas. May mga bagay na nananatiling ganoon lang, hindi ko makampi kaninuman, na hindi ko na kayang magkunwaring wala lang. Muli, katahimikan. Nang magsalita si Joel, mas mababa na ang boses nito. So ano yun sa tingin mo? Masama akong asawa. Hindi niya agad nasagot, dahil kahit ngayon, kahit narating na niya ang linyang ito sa loob ng sarili, hindi pa rin ganoon kasimple para sa kanya ang pumili ng malalaking salita. Masama, mabuti, biktima, salarin. Napakadali nilang sabihin mula sa labas, ngunit sa loob ng isang pagsasamang may halong pagpapakain sa isa't isa, pagtabi ng gamot kapag masakit ang ulo, pag-aayos ng kurtina tuwing umuulan, at mga gabing nakatalikod kayong pareho ngunit may natitirang pag-aalala sa hininga ng isa't isa, may mga salitang tumatangging pumirmi sa isang kahulugan lamang. Hindi ko alam kung anong salita ang gusto mong marinig, sabi niya sa huli. Ang alam ko lang, may mga bagay kang ginagawa na nagpapaliit sa akin. Nawala ang anumang manipis na kilos sa mukha ni Joel, umupo ito ng mas tuwid, waring may biglang tigas sa gulugod. Pinapaliit, oo. Dahil kinakausap kita tungkol sa pamilya mo. Hindi lang doon, dahil gusto kong alam ko kung nasaan ka. Hindi lang doon, saan? Naroon na naman ang pagnanais nitong gawin ang lahat na parang usaping lohikal na pwedeng hatiin sa maliliit na pirasong kayang itulak palayo ng paisa-isa. Dati, palagi siyang nadadala roon. Kapag pinilit itong ilahad ng paisa-isa, magmumukhang mababaw, isang susi na hindi ibinigay, ilang tawag na sinagot para sa kanya. Isang teleponong kinuha ng magdamag. Ilang pagdududa sa tagal ng kaniyang pag-uwi, sa taas-baba ng boses ng kapatid, wala roon ang kadalasang hinahanap ng ibang tao bilang tiyak na patunay. Ngunit sa kabuuan, iyon ang hangin ng bahay. At ang hangin, naisip niya, ay hindi mo na ipapakita ng buo sa isang tasa, kahit gaano mo pa subukang saluhin. Sa paraan mo ng pagtingin sa lahat ng bagay na gusto ko na hindi dumaraan sa'yo, sabi niya, sa paraang kailangan ko munang isipin ang reaksyon mo bago ako magsalita. Sa paraan na pati telepono ko kaya mong kunin at ako pa ang magdududa kung may karapatan ba akong bawiin iyon agad. Si Joel ay hindi sumingit. Tinitigan lang siya nito, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi niya binawi ang tingin. At ano naman ang ginawa ko sa telepono mo? Tanong nito, binalik ko rin naman, hindi iyon ang punto. Kung hindi iyon ang punto, ano? Narito na naman sana sila sa dating paikot, ngunit may napagod na sa kaniya sa paikot na iyon. Ang punto, sabi niya, mas malinaw ngayon, ay hindi mo naisip na mali iyon. Iyon ang pangungusap na tila pinakatumama. Hindi siya sigurado kung dahil sa nilalaman o sa katotohanang, hindi niya naihain iyon bilang tanong kundi bilang pangungusap na may sariling paa. Matagal na tahimik si Joel. Sa labas, humina na ang ulan. May dumaan na motorsiklo, sumingasing sa basa ng kalsada, saka lumayo, nang nagsalita itong muli, mas mabagal na. Lahat ng ginawa ko dahil ayokong magmukha tayong magulo sa harap ng iba. Pero magulo na ako sa loob, napapikit siya pagkasabi noon. Hindi niya alam kung bakit iyon ang lumabas. Hindi iyon planado. Marahil dahil sa pagod, marahil dahil totoo. Sa sandaling iyon, may dumaan sa mukha ni Joel na hindi niya agad mapangalanan. Hindi awa. Hindi rin pag-unawa. May halo ng pagkayamot at bagay na mas malapit sa sugat na ayaw mapansing sugat. Ang dali para sa'yo, sabi nito, halos pabulong. Nailagay lahat sa akin. Hindi ko inilalagay lahat sa iyo. Talaga? Ngumiti ito ng maikli, walang init. Paano naman ako? Hindi mo ba naisip na kaya ako nagiging ganito? Dahil pakiramdam ko lagi kang kalahati lang nandito. Naisip ni Lyra na maaari niyang sagutin iyon sa maraming paraan. Maaari niyang sabihin na paano siyang magiging buo sa isang lugar na pakiramdam niya'y kailangan niyang paliitin ang sarili para magkasya. Maaari rin niyang sabihin na marahil totoo ngang may bahagi siya na laging nakatingin sa labas, dahil sa labas lamang nararamdaman ang mga sandaling hindi siya agad sinusukat. Ngunit sa ilalim ng lahat noon ay may isa pang mas tahimik na pag-unawa, na maaaring may totoo sa kirot ni Joel nang hindi nito binubura ang kirot na idinudulot nito sa kanya. At dahil iyon marahil ang pinakamasakit tanggapin na ang isang tao, ay maaaring may sariling lamat at gayon paman, ay pinipilit kang pumasok sa hugis ng sugat niya. Tumahimik siya ng ilang sandali bago nagsabi ng, naisip ko, matagal ko nang iniisip, hindi siya tumigil doon. Pero hindi dahil naiisip ko iyon, ibig sabihin tama na ang lahat ng ginagawa mo dahil doon. Uminom muli ng tubig si Joel, at sa paraan ng pag-angat baba ng lalamunan nito, ay may pagpipigil na hindi na nito tinatabunan. So ano ang gusto mo? Ulit nito. Sabihin mo ng diretso.
Sa tanong na iyon, naramdaman ni Lyra ang bigat ng lahat ng mga araw na lumipas mula nang mapansin niya ang lock ng gate na pinalitan, mula nang marinig niya ang sariling bibig na maging sanay sa titingnan ko. Mula nang ang salitang pakiramdam ay maging paraan upang ilagay sa kaniya ang pagdududa sa sariling nararanasan. Hindi pa ring malinaw ang lahat ng gusto niya, hindi pa rin niya makita ng buo ang susunod na buwan. Ang anyo ng mukha ng ina kapag bigla siyang umuwi, ang magiging ugali ng mga kapitbahay kung malaman nilang matagal siyang tila humihinga sa maling paraan sa loob ng kasal. Ngunit malinaw ang isang bagay, hindi na niya kayang manatili sa bahay na ito, habang pareho nilang pinipilit na tawaging simpleng pagod lamang ang lahat. Uuwi muna ako kina Nay, sabi niya. Hindi malakas. Ngunit sa mismong sandaling mailabas iyon, parang may kung anong tumigil sa loob niya, hindi ang takot, hindi ang lungkot, kundi ang matagal na pag-ikot sa parehong lugar. Si Joel ay hindi agad gumalaw, akala niya sa isang segundo ay hindi nito narinig. Ngunit unti-unti itong tumayo. Ano? Uuwi muna ako sa kanila. Dahil sa isang usapan, hindi na siya nagulat sa pagpili nito ng ganoong anyo ng pangungusap. Ang lahat ay kailangang magmukhang mas maliit sa bibig ni Joel para manatiling di kapanipaniwala ang laki ng epekto nito. Hindi dahil sa isang usapan, sabi niya, dahil sa maraming bagay na matagal ko nang pinapaliit para kayanin. At iiwan mo ako. Nandoon ang sugat ngayon sa boses nito, mas malinaw kaysa dati. Ngunit kahit sa sandaling iyon, napansin ni Lyra na ang unang salitang pinili ni Joel ay iiwan. Hindi hahayaan mong huminga ka muna, hindi mauuna ka muna, hindi kailangan mo bang magpahinga. Iiwan, ang sentro pa rin ay ang sariling pag-abandona nito. Hindi ko pa alam kung anong tawag doon, sabi niya. Ang alam ko, kailangan kong umalis muna rito. Tumawa si Joel ng maikli, tila hindi makapaniwala, at saan ka pupunta? Sa nanay mo, sa bahay na ilang taon mo nang iniiwan para sa atin. Sa bahay na pwede akong huminga ng hindi laging iniisip kung mali ba ang pagkakabuo ng isang pangungusap ko. Ang drama mo, iyon ang unang beses nitong ginamit ang salita ng ganoon kapayak. At sa halip na tamaan siya sa dati nitong lakas, may kakaibang pagkapagod lang siyang naramdaman, sapagkat sa puntong iyon. Malinaw na malinaw nang hindi niya kailangang ipaliwanag sa sarili kung paanong ang bawat pagtatangka niyang pangalanan ang kabigatan ay dadalhin pabalik ni Joel sa mas magaan, mas katawa-tawa, mas madaling maliitin. Baka nga, sabi niya, at napatigil si Joel. Pero uuwi pa rin ako bukas. Hindi siya sumagot agad, marahil inaasahan nitong magmamakaawa siya, o maglilinaw, o aatras kapag nakita niyang nanigas ang mukha nito. Ngunit wala nang gustong umurong sa kaniya. Hindi dahil sigurado siya sa bawat susunod na hakbang, kundi dahil sa unang pagkakataon, mas nakakatakot na sa kaniya ang manatiling ganoon kaysa ang hindi alam na kasunod. Ang natitirang gabi ay lumipas na may mahirap na katahimikan. Hindi na sila nag-away, hindi rin sila nag-ayos, natulog silang magkatalikod, at sa pagitan nila ay hindi na lamang simpleng tampo kundi ang kaalamang may pangungusap, na naibulalas na sa wakas ay may kahahantungan sa kilos. Halos hindi siya nakatulog. Bandang madaling araw, nakarinig siya ng mahinang kaluskos, at nang bahagya niyang imulat ang mata, nakita niyang gising si Joel, nakaupo sa gilid ng kama, nakayuko, mga siko sa tuhod. Naisip niyang magsalita, magtanong kung hindi ba ito matutulog, magsabi na hindi pa rin huli ang anumang mas mahinahong pag-uusap, ngunit hindi niya ginawa. Dahil alam niyang sa loob ng mga taon, napakaraming pagkakataong siya ang unang yumuko, unang naghanap ng paraan, upang huwag mabasag ang gabi. Hindi niya alam kung ano ang magiging anyo ng umaga, kung hahayaan niya itong manatili, nang tuluyan siyang nakatulog at muling nagising. Mataas na ang araw ng kaunti at wala na si Joel sa tabi. Mula sa kusina ay walang amoy ng sinangag, walang kaluskos ng kawali. Tahimik ang bahay. Sa ibabaw ng lamesa sa sala, may isang plastik na supot ng tinapay at isang pirasong papel na nakatiklop. Hindi sulat, resibo lamang mula sa bakery. Napatayo siya sa gitna ng sala, nakatitig doon ng mas matagal kaysa kailangan, at biglang may matinding lungkot na sumampa sa lalamunan niya. Hindi dahil sa resibo kundi sa mismong karaniwan nito. Ganito pala ang ilang paghihiwalay sa unang araw, hindi grandeng eksena, kundi ordinaryong umagang may tinapay sa mesa at taong umalis muna nang hindi mo alam kung upang umiwas, magpakalma, o ipaubaya sa iyo ang bigat ng susunod. Hindi iyon nagpabago sa desisyon niya. Ngunit ginawang mas mabigat ang katawan niya habang naghahanda. Kinuha niya ang lumang bag sa ilalim ng kama. Naglagay ng 2 damit, underwear, maliit na tuwalya, charger, ang sobre sa punda, at ang pares ng hikaw,
na hindi naman niya isuot ngunit isinama pa rin dahil siya ang nagpasiyang isama. Wala siyang dinalang marami, una, dahil totoo namang uuwi muna lang ang sinasabi niya sa sarili. Pangalawa, dahil ayaw niyang makita ng kung sino mang makakakita sa kaniya sa eskinita ang anyo ng isang babaeng tila tumatakas na. Ang hiya, na pagtanto niya, ay hindi agad nawawala kahit malinaw na ang dahilan ng pag-alis. Bago siya lumabas, tiningnan niya ang bahay. Ang maliit na altar, ang kurtinang bahagyang kupas, ang upuang may bahagyang yupi sa pwesto ni Joel, ang kusina kung saan siya minsang kinabahan sa paraan lang ng pagtayo nito sa pinto. May mga alaala rin ng maayos na araw dito. Mga hapong umuulan at magkasabay silang nagkakape. Mga gabing siya ang pinahiran ng ointment ni Joel sa likod kapag masakit ang balikat. Mga pagtawa sa palabas sa TV na sabay nilang pinanood na parang walang anumang kakapitan ang dilim sa dulo. Ang mga iyon ang dahilan kung bakit hindi naging madali. At marahil iyon din ang dahilan kung bakit noong isinara niya ang pinto at marinig ang click ng lock mula sa labas, ay napahinto siya ng bahagya na para bang ang katawan niya ang huling gustong magtanong kung sigurado ba siya. Hindi siya sumagot sa tanong na iyon. Humakbang lang siya palayo. Sa sakayan. Nag-text siya kay Dina nang pupunta ako. Halos agad ang reply, nandito kami. Wala nang iba. Sa tricycle, habang dumaraan sa parehong mga tindahan at bubong at tarpaulin ng kandidato na matagal na niyang nakikita, napansin niyang ang mga karaniwang bagay ay hindi agad nag-iiba para sa sinumang may desisyong mabigat sa dibdib. May parehong amoy ng ulan sa semento. May parehong nagtitinda ng yelo, may batang tumatawid na may hawak na tinapay. Ang mundo, sa isang banda, ay walang pakialam. Sa kabilang banda, baka ito rin ang anyo ng awa nito, na pinapayagan kang dumaan sa malalaking pagbabago nang hindi lahat ay sabay-sabay hihinto upang tumingin. Nang makita niya ang bahay ng ina, wala namang kakaibang ayos. Nasa labas ang sampayan. Naroon ang paso ng sili. May tsinelas na pambata sa may hagdan. Ngunit sa sandaling bumaba siya ng tricycle at makita si Dina sa pintuan, may kung anong naputol sa loob niya. Hindi malakas, hindi marahas. Parang sinulid na matagal ng mahigpit at ngayon lamang pinayagang lumuwag. Hindi siya sinalubong ni Dina ng mga tanong. Kinuha lang nito ang bag sa kamay niya at sinabing, halika. Nasa loob ang ina, nakaupo sa luma nilang silya, at nang makita siya ay tumayo agad. Walang nagsabi ng anong nangyari. Walang, akala ko ba okay ka? Nilapitan lang siya ng ina at hinawakan ang mukha niya ng dalawang palad, gaya ng ginagawa nito noong bata pa siya at may lagnat, doon siya umiyak. Hindi maganda, hindi tahimik, hindi rin tuloy-tuloy, putol-putol, parang katawan niyang matagal nang nagtipid sa lahat. Pinaupo siya. Inabutan ng tubig. May dumaan na si Mika sa likod at marahil naunawaan sa kilos ng mga matanda na hindi ito oras ng maingay na tanong dahil bigla itong tumahimik at pumasok sa kwarto. Umupo si Lyra sa silya at doon lamang niya nadamang muli ang bigat ng hiya, hindi sa pag-uwi, kundi sa posibilidad na kailangang ikwento pa ang sarili ng buo. Hindi ko pa kayang sabihin lahat, sabi niya nang medyo kumalma. Hindi mo kailangan ngayon, sagot ng ina, dito ka muna. Ang dali ng pangungusap na iyon, walang sermon, walang pag-uusisa kung bakit ngayon lang. Walang pagsingil sa mga linggong hindi niya nadaluhan. At sa sobrang dali nito, parang mas lalo siyang nasaktan sa pag-unawang matagal na pala siyang may lugar na pwedeng puntahan, ngunit siya mismo ang pinakamadalas humarang sa isip niyang makarating doon. Ang mga sumunod na araw ay hindi agad gumaling ang lahat. Sa unang gabi pa lang sa bahay ng ina, halos hindi siya makatulog sa kakaibang kawalan ni Joel sa tabi, sa ibang tunog ng bentilador, sa hilik ng pamangkin sa kabilang silid. Minsan, sa kalagitnaan ng dilim, muntik na siyang bumangon upang i-check ang telepono, dahil baka may message si Joel na galit, o galit na walang sigaw ngunit mas masakit ang bawat salita. Meron nga, 3 message. Una, nasaan ka? Ikalawa, makalipas ang 1 oras, talaga bang ganyan mo iiwan ang bahay? Ikatlo, madaling araw na, mag-usap tayo ng maayos pag handa ka na. Wala sa mga iyon ang tahasang pagbabanta, wala ring paghingi ng tawad. Tinitigan niya ang screen hanggang sa dumilim muli ito at hindi agad nag-reply. Sa umaga, habang nagkakape siya sa kusina ng ina at naririnig ang ordinaryong pagkilos ng bahay ang kalansing ng sandok, ang pag-away ni Nadina at Mika tungkol sa suot na ribon sa buhok. Ang tunog ng tubig sa timba, naisip niya na marahil ito ang isa sa mga bagay na nakalimutan niya, ang pakiramdam ng bahay na hindi nakatutok sa kanya. Hindi perpekto, maingay, minsan magulo pa nga, ngunit hindi siya ang sentro ng tensyon sa bawat minuto.
Nang hapon ding iyon, nag-reply siya kay Joel ng nasa kinanay ako, kailangan ko muna ng ilang araw. Matagal bago ito sumagot. Nang dumating ang message, maikli lang, kung iyan ang gusto mo, binasa niya iyon ng ilang ulit, dati. Mabubuwag na agad siya ng dalawang ganoong salita. Hahanapin niya ang nakatagong sakit, ang patibong, ang guilt na dapat niyang akuin. Naroon pa rin ang lahat ng iyon, totoo. Ngunit may kaunting distansya na ngayon dahil hindi niya binabasa iyon sa loob ng parehong mga dingding. Sa sumunod na mga araw, hindi niya agad inisip ang mga salitang hiwalay, tapos, o wakas. Hindi pa niya kaya. May mga bagay pang praktikal, ang ilang damit na naiwan, ang pwesto sa palengke na mas malapit sa bahay nila ni Joel kaysa sa bahay ng ina, ang mga tanong ng ilang kapitbahay na tiyak darating kapag napansin nilang mas madalas siya rito. At mayroon ding mga bagay na hindi praktikal, ngunit higit na mabigat, ang katotohanang mahal pa rin niya si Joel sa paraang hindi agad nabubura ng pag-alis, ang alaala ng ilang mabubuting araw, ang posibilidad na may bahagi pa rin sa kaniya na gustong maniwalang kaya pa sanang maunawaan ng lalaking iyon, ang sakit na hindi nito makita nang hindi agad ginagawang banta sa sarili. Gayunman, sa pagitan ng mga komplikasyong iyon, may maliliit na pagbabalik. Nakaligo siya nang walang pakiramdam na kailangan niyang magmadali. Nakaupo siya sa harap ng bahay, isang hapon kasama ang ina, habang nagbabalat ng sitaw at nakinig lang sa usapan sa kalsada nang walang kaba na baka may mali sa taas ng tawa niya. Nakatawag siya kay Aling Tess at nasabing ilang araw muna siyang di makakapasok at nang tanungin kung ayos lang ba siya, nasabi niyang nagpapahinga lang muna nang hindi kinakailangang magdagdag pa ng mahabang paliwanag, minsan sapat pala muna iyon. Ang pahintulutan ang sarili sa salitang pahinga, kahit hindi pa maayos ang kabuuan. Sa ikalimang araw, pumunta si Joel sa bahay ng ina. Hindi ito biglaan, nag-message ito ng umagang iyon ng pwede ba akong dumaan mamaya, at matagal pinag-isipan ni Lyra kung oo ba ang isasagot. Sa dulo, sumagot siya ng nandito naman ako. Dumating ito ng hapon, may suot na pamilyar na polo na minsan pa niyang pinili para rito sa ukay. Nang makita niya si Joel sa may gate, may mabilis na kurot ng kung anong lumang reflex sa loob niya ang pagganyak na agad ayusin ang mukha, ang katawan, ang tono. Ngunit nasa likod niya ang boses ng ina sa kusina, si Dina sa bakuran, ang ordinaryong ingay ng bahay na ito, at doon niya naalalang hindi na siya nag-iisa sa sandaling ito. Naupo sila sa sala. May tubig sa lamesa. Walang ibang kasama sa mismong usapan ngunit alam niyang may ibang tao sa paligid, at marahil iyon ang unang pagkakataon sa matagal na panahon na hindi siya lubos na nanghihina sa pagsisimula ng pakikipag-usap kay Joel. Hindi naging madali. Sinabi ni Joel na hindi raw nito inakalang aabot siya sa pag-uwi. Sinabi rin nitong pakiramdam daw nito ay pinili ni Lyra ang pamilya nito kaysa sa pagsasama nila. Nakinig siya, hindi lahat ng sinabi ni Joel ay kasinungalingan sa pakiramdam nito. Iyon ang mahirap. Totoong nasaktan ito, totoong pakiramdam nito ay iniiwan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nalusaw ng sugat ng iba hanggang mabura ang sarili. Sinabi niyang hindi niya ito gustong saktan, ngunit kailangan niyang umalis dahil hindi na siya maayos sa loob ng bahay nila. Sinabi niyang hindi sapat para sa kaniya na hindi siya sinisigawan o sinasaktan sa paraang may marka kung sa araw-araw naman ay unti-unti siyang lumiliit. Sinabi rin niyang hindi siya babalik sa dati na lang na parang walang nangyari. Habang nakikinig si Joel, may ilang ulit itong napapailing, parang gusto pa ring kontrahin ang mismong pangalan ng mga bagay. Ngunit nang makita marahil na hindi na siya bumabalik sa sariling pagdududa sa bawat rebutal nito, humina ang pagpilit sa boses. Anong gusto mong mangyari ngayon? Tanong nito sa huli. At sa tanong na iyon, sa harap ng pamilyar na mukha ng lalaking minsan niyang minahal ng payak at minsang hinanapan ng paliwanag para sa bawat sugat na hindi niya masabi sa iba. Naramdaman ni Lyra ang buong bigat ng kawalan ng perpektong sagot. Hindi muna ako babalik ngayon, sabi niya. Huminga si Joel ng mabigat. Iyon na ba? Hindi ko alam kung iyon na. Tumingin siya rito ng tuwid. Pero alam kong hindi ako pwedeng bumalik sa parehong paraan. May mahabang katahimikan, saka tumango si Joel, isang beses, bahagya. Hindi pagtanggap ng buo, hindi rin pag-unawa. Marahil pagkilala lamang na may bahagi ng sitwasyon na hindi na nito kayang buuin pabalik sa dati sa pamamagitan ng tamang tanong o tahimik na diin. Umalis ito pagkaraan ng walang eksena. Sa may pinto, sandaling huminto at nagsabing, nasa bahay pa rin ang mga gamit mo. Alam ko. Sabihin mo lang kung kailan mo kukunin. Sige. Pagkaalis nito, hindi guminhawa agad ang buong dibdib ni Lyra. Sa halip ay may dumating na pagod na halos parang lagnat.
Umupo siya sa silya at pinanood ang alikabok sa huling guhit ng araw sa sahig. May lungkot, may pag-aalinlangan. May bahaging gustong habulin ang likod ni Joel at itanong kung bakit hindi nito nakita agad bago umabot dito. Ngunit may naroroon ding iba, maliit ngunit matibay, at marahil iyon ang binhi ng susunod niyang buhay, kahit hindi pa niya alam ang ayos, ang pakiramdam na ang mga salita niya ngayon, kahit putol-putol, ay hindi na niya ibinabalik agad para lamang panatilihing tahimik ang isang bahay. Lumipas pa ang ilang linggo, hindi niya sinagot ang lahat ng message ni Joel. Minsan mahaba ang pagitan. Minsan isa lang sa maraming tanong ang nire-replyan niya. Nakabalik siya sa palengke ng unti-unti, mula sa bahay ng ina, na mas malayo ng kaunti ngunit mas magaang sa baga. May mga kapitbahay na nagtatanong, may ilan ding nagpapanggap na walang napapansin, at sa kulturang kinalakhan niya, alam niyang iisa ang ugat ng dalawang iyon, ang pagnanais makita ang nangyari ngunit ayaw madumihan ng buong katotohanan. Hindi niya naman piniling ikwento sa lahat. Sa karamihan, ang sagot niya ay, dito muna ako, at unti-unti, sapat na iyon. Hindi bumalik sa dating anyo ang buhay, wala namang dapat balikan doon. Ngunit may mga bagong pag-aayos na nagsimula sa maliliit na paraan. Natuto siyang maglakad pa uwi nang hindi nagmamadaling sumagot sa bawat tunog ng telepono. Natuklasan niyang pwede pala siyang umupo sa harap ng bahay ng ina, sa dapit hapon nang wala ni isang bahagi ng katawan niyang automatikong naghihintay sa pagbigat ng hakbang ng isang tao. Minsan, sa mga gabing tahimik, nami-miss niya si Joel. Hindi lamang bilang problema, kundi bilang taong may mga tiyak na kilos na minsan niyang minahal. Ang paghiwa nito ng mangga ng maayos, ang pag-ayos ng electric fan, kapag maingay, ang pag-alalang baka maulanan siya, hindi niya itinatanggi iyon sa sarili. Ang hindi na niya ginagawa ay gamitin ang mga alaalang iyon upang ipaliit ang sakit na naranasan niya sa piling ng parehong tao. Marahil iyon ang isa sa pinakamahirap na anyo ng paglaya. Ang tanggapin na ang isang tao ay hindi kailangang maging halimaw sa lahat ng oras upang maging lugar na hindi mo na kayang tirhan. Isang umaga, makalipas ang halos isang buwan, naglakad siya papunta sa sakayan dala ang maliit na bag na gamit niya sa pwesto. Tumawag si Dina mula sa likod at iniabot ang payong dahil mukhang uulan. Kinuha niya iyon, nagpasalamat, at habang naglalakad ay bigla niyang napansin ang gaan ng hakbang niya. Hindi dahil masaya na ang lahat. Hindi dahil tapos na ang kwento. Marami pang hindi malinaw, ang usapan nila ni Joel tungkol sa mga gamit, ang anumang susunod na formal na desisyon, ang paraan ng pagharap sa mga taong magtatanong bakit wala na siya sa dating bahay. Ngunit sa umagang iyon, sa simpleng bigat ng payong sa kamay, at sa kawalan ng anumang pangangailangang unahan, ang galit ng iba sa bawat maliit na plano niya sa araw, may pumailalim na katahimikang hindi na nakakasakal. Habang dumaraan siya sa tapat ng bakery, na minsang pinanggalingan ng resibong iniwan sa mesa, naamoy niya ang bagong pandesal at saglit siyang tumigil. Bumili siya ng 6 na piraso, 2 ensaymada, at nang iaabot na sa kaniya ang sukli ay naisip niyang dati, sa maraming umaga, ang ganitong simpleng paghinto ay maaaring kailangan pang ipaliwanag kung bakit natagalan. Ngayon, wala nang kailangang sagutin kundi ang tanong ng tinderang, ilang piraso po ulit. Tinanggap niya ang supot, itinupi sa siko ang payong, at muling naglakad sa ilalim ng mapusyaw na ulap ng umaga, dala ang bigat ng mga bagay na hindi pa tapos at ang bago, tahimik, hindi perpektong luwag ng isang buhay na sa wakas ay nagsisimulang bumalik sa kaniya.